Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para update kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3961-3980. Kabanata 3961 pag-alam kung kailan pumili ng aaway. Nagpapeke si Levi ng maraming ultimate na armas sa core area ng Dragon's Grave Valley sa loob ng isang buwan, ngunit ang pinakasikat ay 10 premium ultimate weapons. Ang pinakamahusay na ultimate na armas ay nangangailangan ng pinakamainam na kondisyon. Sa pagbabalik tanaw, ang iba pang 40 ultimate na sandata ay namutla kung ihahambing. Siyempre, gaano man kaseloso ang panday, hindi nila magagarantiya na ang bawat pinakahuling sandata na napik ay makakatugon sa mga pamantayan. Ang pagpapanday ng mga tunay na sandata sa ilalim ng gayong mga kalagayan ay patuloy na uubusin ang iba't ibang likas na puwersa. Sa makatuwid, ang mga mapagkukunan at puwersa ay dahan-daang mauubos. Gayunpaman, ang mga premium na ultimate na armas na ito ay hindi naiiba at kabilang sa unang baitang ng ultimate weapons. Bukod, mayroong isang kalabisan ng iba pang mga ultimate na armas. Kayong dalawa, pumili ng armas na gusto ninyo. Ngumiti si Levi. Alam kong kailan pipili ng laban ang pinakamahusay na taktika, naisip niya sa sarili. Napuno ng excitement sina Larissa at Sherriette, at tinapunan nila ito ng pasasalamat na tingin. Naglaan sila ng oras sa pag-survey sa arsenal ng mga armas ngunit hindi makapagpasya dahil lahat sila ay may mahusay na kalidad at mataktikang umiwas sa 50 sa mga premium na ultimate na armas. Hindi sa ayaw nila ng anumang premium ultimate weapon, ngunit naniniwala sila na hindi nila kayang magkaroon ng isa. Halimbawa, Thunder Slaughterer at Dragon's Grave, kung bibigyan ng mga armas na iyon, ang mga babae ay magdudulot ng higit na pinsala sa kanilang sarili kaysa sa mga kaaway dahil hindi nila lubos na magagamit ang kanilang potensyal. Pinili ko ang sandata na ito. Kukunin ko ito, pagkatapos. Pareho silang pumili ng isang ultimate weapon na gawa sa Subdivine Bones na nakakuha ng kanilang atensyon. Tinitigan ni Larissa ang espada na nasa kamay niya ng may pagkakabighani. Bagaman ang mga iyon ay panghuling sandata lamang, ang Eclipse ay kulang sa gayong uri ng armas. Hinahangaan ni Sherriette ang kanyang espada na parang isang kayamanan. Hindi siya marunong tulad ni Larissa at hindi siya mangangarap na magkaroon ng ultimate weapon sa buhay niya kung hindi dahil kay Levi. Halos maisip nila ang kaluwalhatian at karangyaan ng paglalakad palabas ng Dragon's Grave Valley na may hawak na mga sandata. Bukod pa riyan, maraming sekta ang susubukan na makuha ang dalawang armas na ito. Pumili ng isang pares ng Boots of Hermes para sa bawat isa sa inyo. Kakailanganin mo ito sa mga darating na laban, mapagbigay na alok ni Levi, na gustong alagaan silang dalawa at alam niyang hindi niya magagawa ang lahat ng mag-isa. Natuwa sila. Ang Boots of Hermes ay isang banal na tool na maaaring mapalakas ang kanilang bilis, lalo na kapag ang kanilang swordsmanship ay tuloy-tuloy at maraming nalalaman. Ito rin ay makadagdag at madaragdagan ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Kinuha ni Levi ang tapos na battlesuit at dinala kay Thunder Killin. Ang paghihintay kay Levi na gumawa ng mga ultimate weapons ay halos nainip si Thunder Killin hanggang sa mamatay, kaya pumunta ito sa Sea of Heavenly Thunder para maglaro. Gayunpaman, inani ni Levi ang pinaka-nakakatakot na Heavenly Thunder sa core area ng Dragon's Grave Valley para gumawa ng ultimate weapons. Ang pagiging sabog ng normal na Heavenly Thunder ay parang kilati, kaya pumulupot ito para matulog sa tabi at paminsan-minsan ay ginigising sa proseso ng forging. Isang tunog ng pagbati ang ginawa ni Thunder Killin sa paglapit ni Levi, na parang naiinis na ungol. Sa palagay nito, ang pagtanggap kapag nahaharap sa isang mas malakas na kalaban ay isa ring sining, ang pagbabalanse sa pagitan ng hindi pagkawala ng dignidad ng isang tao at pagpapahiya sa sarili at hindi pagkagalit sa mas malakas na kalaban, na baka magkaroon ng kanilang galit. Halika, humiga ka, at isusuot ko ang battlesuit para sa iyo, nakangiting sabi ni Levi. Ipinilig nito ang napakalaking ulo at dahan-daang humiga. Gayunpaman,
Ito ay kakaiba tungkol sa battlesuit na ginawa ni Levi para dito. Nang matapos itong tulungan ni Levi sa suit, ang kuryente at nagliliyab na kapangyarihan sa katawan ni Thunder Killin ay ganap na natatakpan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,962 oras na para umalis. Ito ay akma sa iyo. Puna ni Levi sabay haplos sa baba. Umikot-ikot si Thunder Killin at lumundag habang nakapikit, tila nasisiyahan sa bagong suit. Napaungol siya sa sigla at tuwa na parang nagtatanong sa lahat, mukha ba akong cool? Mukha ba akong masama *S? Napaawang ang mga sulok ng bibig ni Levi nang maisip niya na si Killin ay may halong tampo. Oras na para umalis tayo, sabi niya sa mahinang boses. Ang mga premium na ultimate weapons, at boots of Hermes ay nakumpleto na lahat. Masasabing nalampasan niya ang lahat ng inaasahan. Parehong tuwang-tuwa sina Larissa at Sherriette. Sa wakas ay maaari na silang magpakitang gilas pagkatapos may na sa kanilang isipan pagkatapos ng mahabang panahon. Higit pa rito, naramdaman nila ang lahat ng nakakulong na takot at pag-aalala na naipon nila sa paglipas ng panahon ay biglang pinakawalan, tulad ng pagsabog ng isang dam. Guro, nasiyahan na ako sa pagpapalipad ng cloud ship, at habang hindi ako partikular na sanay, maaari kong maging pamilyar ang aking sarili sa ilang oras, iminungkahi ni Larissa. Tumango si Levi, inakay ang mga babae sa cloud ship para tingnan ito. Sa wakas ay naunawaan na niya ang pangkalahatang konsepto ng cloud ship matapos marinig sa paliwanag ni Larissa. Isa itong napakalaking airship na nilagyan ng iba pang instrumento at teknolohiya para sa pagkontrol sa paglipad. Ginamit din nito ang mas lumang teknolohiya upang pamahalaan ang mechanics at stealth function. Ang sistema ng kapangyarihan ay umaasa sa pagbuo upang lumipad at kailangan ang pagsunog ng mga kristal na nagbibigay ng enerhiya bilang isang likas na enerhiya. Sino ang nakakaalam na marami tayong matututunan sa cloud ship? It even conceals movements and vitals, bulalas ni Levi na nagtataka. Sumang-ayon si Larissa, oo, guro. Ang isang mahusay na master ng array ay kinakailangan upang maunawaan ang pagbuo ng cloud ship. Ang mga kakayahan ng isang array master ay may epekto sa pagganap ng cloud ships. Siyempre, hindi maihahambing ang pera at material na hindi ginastos. Nakikinig lang si Sherriette sa gilid at namamangha dahil hindi siya makapag-alok ng anumang opinyon para sa sanggunian o mungkahi. Sa wakas ay naunawaan na ni Larissa kung paano mag-pilot ng cloud ship pagkatapos ng 2 solid na oras. Pwede na tayong umalis, Master. Dapat ko bang i-activate ang stealth mode? Tanong niya. Kinawian ni Levi ang kanyang kamay at sumagot, kalimutan mo na ito. Kailangan ko ang tulong ng mga tagalabas, dahil hindi kayang dalhin ng cloud ship ang lahat ng sabay-sabay. Agad niyang naunawaan ang subtext sa likod ng mga salita nito, gusto niyang malaman ang lokasyon ng lokasyon. Nanginginig siya sa takot kay Levi habang inaalala ang sinabi nito sa mga bounty hunters habang pumasok sa Dragon's Grave Valley. Sana nandoon pa rin ang mga bounty hunters, madilim na bulong ni Sherriette. Kasunod noon, nagtago sina Larissa at Sherriette ng 50 premium ultimate weapons sa cargo hold ng cloud ship at ilan sa mga pinakamataas na kalidad na mahiwagang halamang gamot sa pangunahing cabin. Iniwan nila ang natitirang mga gamit habang pinaplano nilang dalhin ang mga ito sa kanilang susunod na pagbisita. Narinig ang boses ni Larissa pagkatapos na handa na ang lahat. Umupo ka muna, guro. Malapit na tayong umalis. Oras na para umalis, Thunder. Sumenya si Levi kay Thunder Killin. Nagtapon ito ng malungkot na tingin sa paligid, nagpakawala ng mahinang ungol ng palm, at tumalon sa ulap. Sa isang malakas na ugong, ang cloud ship ay umakyat sa hangin at bumili papunta sa Dragon's Grave Valley ng kasing bilis ng kidlat. Napabuntong hininga si Levi sa pagkamangha sa bilis ng pag-abot sa isang nakatigil na punto na katumbas ng kanyang sarili. Samantala, narinig ni Sylvan at ng maraming mandirigman ng Prime Association na naghihintay sa labas at naghahanda ng umalis noong araw na iyon ng nakakabinging ingay. Mr. Weber, ito ang cloud ship ng Cordyrite Association. Ano ang dapat nating gawin? Hindi kami katugma sa puwersa ng Cordyrite Association. Nahanap na siguro nila ang kayamanan. Ang mahimalang pangyayari ay naglaho na. Itinaas ni Sylvan ang kanyang nakatalukbong na tingin patungo sa cloud ship. Inihanda ang sarili para sa pinakamasama.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3963 panatilihin ang mababang profile. Manatiling kalmado, lahat. Kung ang mga tao ng Cordy Right Association ay tumanggi na sumunod sa mga patakaran, lalabanan natin sila. Mataimtim na anunsyo ni Sylvan. Bagamat pangkalahatang mas makapangyarihan ang Cordy Right Association kaysa sa Prime Association, ito pa rin ang turf ng Prime Association. Walang paraan na patuloy silang sumuko sa kanilang mga kalaban. Klang, klang, klang. Inilabas ng mga mandirigman ng Prime Association ang kanilang mga espada na tila handang harapin ang isang mabigat na kaaway. Alam nila na kung ang Cordy Right Association ay tunay na nakatuklas ng mga nangungunang mahiwagang halamang gamot, ipagpalagay nila na ang Prime Association ay naruroon upang makipagkompetensya sa kanila. Halos hindi maiiwasan na magkaroon ng malaking labanan sa pagitan nilang dalawa. Ang Cordy Right Association ay kilala sa napakahusay nitong kakayahan sa pakikipaglaban. Kung nag-away sila, unpredictable kung ano ang magiging resulta. Isang nakakabinging katahimikan ang bomb-alot sa kalawakan, na walang kahit isang tao ang naglakas loob na huminga ng malakas. Dumagundong. Unti-unting bumagsak ang isang cloud ship sa lupa, dahilan upang ang lahat ay tumalikod ng ilang hakbang ng katutubo. Maging si Sylvan ay napabuntong hininga, bahagyang nanginginig ang kamay habang nakahawak sa kanyang espada. Basag. Pagkabukas ng pinto, dahan-daang lumabas ang tatlong figure. Si Mr. Garrison talaga, bulalas ng isang tao sa karamihan na may matalas na paningin. Nang mas malapitan ang iba, nakita nila si Levi na naglalakad palabas, kasama sina Larissa at Sherriette sa likod. Tulad ng inaasahan kay Mr. Garrison. Kahit na ang napakalakas na kulog ng langit ay hindi makakasakit kay Mr. Garrison. Hindi na natin kailangang ipagsapalaran ang ating buhay. Ang lahat ay napuno ng pananabik, at ang ilan ay sabik na tumalon sa lugar. Ang mga miyembro ng konseho ng Prime Association ay tumingin kay Sylvan ng may paghanga at paggalang. Ang pagpupumilit ni Sylvan ang dahilan kung bakit naghintay ng isang buwan ang Prime Association. Napatunayan ng panahon na tama silang sumugal. Si Levi ang lumabas na buhay mula sa Dragon's Grave Valley. Tingnan mo kung ano ang nasa cloud ship. Para silang magical herbs. Spectral na bulaklak, fire lily, divine bones, oh my goodness. Lahat sila ay mahalagang kayamanan. Ang dalawang iyon ay mga premium ultimate weapons din, tama ba? Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang sunod-sunod na tandang. Hindi isiniwalat ni Levi ang lahat ng mahiwagang halamang gamot. Tulad ng para sa mga premium na ultimate weapons, ipinakita lamang niya ang Dragon's Grave at Thunder Slaughterer. Mabilis na naglakad si Sylvan patungo kay Levi at nag-aalalang nagtanong, Mr. Garrison, nasaan ang mga taga-Cordy Right Association? Pinatay ko silang lahat, casual na sagot ni Levi. Hindi napigilan ni Sylvan na huminga ng malalim. Tanging ang mga miyembro ng konseho ang ipapadala ng Cordy Right Association upang piloto ang cloud ship. Kaya naman, kitang-kita kung gaano kataas ang antas ng kanilang paglilinang. Higit pa rito, ayon sa ulat ng mga frontline na saksi, halos imposibleng matukoy ang isang manlalaban ng Cordy Right Association maliban kung ang isa ay kasing lakas ng isang pinuno mula sa isang pangunahing paksayon. Sa madaling salita, kahit na ang pinakamahinang manlalaban mula sa Cordy Right Association sa cloud ship ay kasing galing ng pinuno ng isang pangunahing paksayon. Bukod pa rito, mahigit 5 sila. Kahit na ang tropa ay malamang na sapat na makapangyarihan upang madaling sirain ang isang malaking paksayon, nagawa pa rin ni Levi na alisin ito. Hindi ba masyadong nakakatakot ang kapangyarihan niya? Laking gulat ni Sylvan. Oh, sa sandaling iyon, isang malakas na dagandong ang umalangaw-ngaw mula sa itaas ng ulap, na naging sanhi ng pagpintig ng tenga ng lahat sa sakit. Nang ang lahat ay tumingin sa pinanggalingan ng tunog, nakita nila ang isang nagbabantang espiritong halimaw na damapo sa ibabaw ng ulap. Nakabuka ang bibig nito habang bumubulusok ang apoy sa mga butas ng ilong nito. Anong espiritong hayop iyon? Kilin. Parang kilin. Sigurado ka ba na ang isang kilin ay sinisingil ng kuryente? Lubos na nasiyahan sa kung gaano kamangmang ang mga taong iyon, ang Thunder Kilin ay nagpalingalinga sa paligid na para bang ito ay isang superior na nag-iinspeksyon sa mga nasasakupan nito. Napakabongga ng halimaw na ito.
Sabay-sabay na lumabas sa isipan ng lahat ang parehong kaisipan. Natuwa rin si Levi, nang matuklasan ng maaga kung gaano kalaki ang Thunder Kilin. Magpapakitang gilas ito sa tuwing may pagkakataon na magpapakita mismo. Thunder, keep a low profile, utos ni Levi. Habang ang lahat ay tulala na nakatingin, si Thunder Kilin ay nahiga na masunurin bilang isang pusa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3964 na Prime Association made the right gamble. Natigilan muli ang lahat, kitang-kita nila kung gaano kalakas si Thunder Kilin. Sa katunayan, malamang na mas malakas ito kaysa sa pinuno ng isang kilalang paksayon. Gayunpaman, ang gayong mabangis na hayop ay sumunod sa mga tagubilin ni Levi nang masunurin. Higit pa rito, kitang-kita sa mga mata ni Thunder Kilin ang takot. Madaling isipin kung gaano ito kalupit na binubuli ni Levi. Maging si Sylvan ay nagulat din. Gayunpaman, habang naaalala niya kung gaano kalakas si Levi upang maalis ang malakas na koponan mula sa Cordyrite Association, agad na nalutas ang kanyang mga pagdududa. Mr. Garrison, handa ka bang makipagtulungan sa Prime Association? Seryosong tanong ni Sylvan. Nakangiting ibinalik ni Levi ang tanong sa kanya. Paano mo balak makipagtulungan sa akin? Gusto kitang imbitahan na maging punong panday ng Prime Association. Direktang inihayag ni Sylvan ang kanyang layunin. Tumawa ng malabo si Levi at nagtanong, anong mga benepisyo ang makukuha ko? Ang Prime Association ay mag-aalok sa iyo ng pinakadakilang mga pribilehiyo. Magkakaroon ka ng 1,000 elite mula sa Prime Company na magagamit mo anumang oras. Anuman ang deal, bibigyan ka ng pinakamahusay. Kasabay nito, gagawin namin ang lahat ng posibleng haba upang maghanap ng anumang mahiwagang damo na gusto mo. Kung gusto mo, handa akong ialok sa iyo ang posisyon bilang Vice Chairman ng Prime Association. Ang mga kondisyon ni Sylvan ay maliwanag na nagpapakita ng kanyang sinseridad. Tinitigan niya si Levi ng may pag-asa, naghihintay sa huling desisyon ng huli. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Levi, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito ng ilang sandali pa. Gayunpaman, huwag mag-alala, G. Weber. Ang Prime Association ang aking magiging unang pagpipilian kung gusto kong gumawa ng anumang mga deal sa hinaharap. Hindi siya tinanggihan ni Levi ng lubusan. Pagkatapos ng lahat, ang Prime Association ay isang malakas na puwersa na maaari niyang gamitin sa hinaharap upang makakuha ng isang foothold sa Kenfort. Gayunpaman, sa parehong oras, ayaw ni Levi na direktang sumang-ayon dahil mapipigilan nito ang kanyang mga pagpipilian. Okay, deal yan. Tuwang-tuwang sagot ni Sylvan. Bagamat hindi niya nakuha ang kinalabasan na gusto niya, ang pangako ni Levi na lapitan sila bilang kanyang unang pagpipilian ay napakahalaga din. Siya ay, pagkatapos ng lahat, isang nangungunang panday. Ang pinakahuling sandata na ginawa niya ay pawang hindi mabibili ng salapi. Ito ay magiging isang malaking mapagkukunan ng kayamanan para sa Prime Association din. Ang iba sa Prime Association ay parehong natuwa nang marinig ang balita. Ngayon na ang isang nangungunang panday ay sumang-ayon na gawin ang Prime Association bilang kanyang unang pagpipilian, ito ay nangangahulugan na sila ay pinamamahalaang upang makakuha ng isang walang limitasyong pool ng kayamanan. Talagang inihayag ng hanggal na pinuno ng sekta mula sa Eclipse na si Mr. Garrison ay namatay sa Dragon's Grave Valley. Iyan ay hindi kapani-paniwalang hanggal. Oo, napakalakas ni Mr. Garrison na kahit ang Heavenly Thunder ay walang magawa sa kanya. Talagang pipi si Eclipse. Malamang nawala silang ideya kung gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng taong na-provoke nila. Kung isasaalang-alang ang lakas ni Mr. Garrison, magiging isang piraso ng cake para sa kanya ang pagbagsak ng Eclipse sa lupa. Sa kalaunan ay babayaran ng Eclipse ang presyo para sa kanilang kalokohan. Ang mga miyembro ng konseho ng Prime Association ay nag-usap sa kanilang mga sarili, na ang ilan ay nanunuya na sa Eclipse para sa nalalapit na pagkamatay nito. Mr. Garrison, ano ang plano mo pagkatapos nito? I'm afraid Cordyrite Association won't give in so easy, paalala ni Sylvan. Ganap na hindi nag-abala, tumawa si Levi at sinabing, haharapin ko ito pagdating ng panahon. Kung ang mga tao mula sa Cordyrite Association ay may death wish, hayaan silang maghayganti sa akin sa lahat ng gusto nila.
Nang makita kung gaano hindi pinagbantaan si Levi ng Cordyrite Association, hindi nang ahas si Sylvan na hikayatin pa siya. Sa halip, magiging kontraproduktibo kung i-provoke niya si Levi. Mr. Weber, ibalik mo muna sila. May mga bagay pa akong dapat harapin. Kung kailangan, hahanapin muna kita. Pinaalis na sila ni Levi. Hindi nang ahas na manatili pa, si Sylvan ay naglabas ng pulang badge mula sa kanyang bulsa at ipinasa ito kay Levi. Mr. Garrison, ito ang pinakamataas na badge ng Prime Association. Mayroon din itong communication functions, kaya maaari mong kontaken ang mga taong namamahala sa bawat sangay, mataimtim na paliwanag ni Sylvan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,965 hindi tinatanggihan ng koponan ng transportasyon. Ang mabait na kilos ni Sylvan, direktang pinanatili ni Levi ang pinakamataas na antas ng badge ng Prime Association. Bumalik ka muna, Mr. Weber. Kung hindi, maaaring kumalat ang balita tungkol dito, na magdulot ng gulo sa iyo ng Cordyrite Association. Udyok ni Levi sa malalim na boses. Isang seryosong ekspresyon ang agad na bumalatay sa mukha ni Sylvan. Naintindihan niya ang ibig sabihin ni Levi. Dahil napakaraming mandirigma mula sa Cordyrite Association ang napatay, hindi nila ito papakawalan ng ganoon kadali. Ang Prime Association ay hindi maiiwasang mahatak sa bagay na ito kung natuklasan ng Cordyrite Association ang kaugnayan nito kay Levi. Sa panahong iyon, imposibleng tanggihan nila ito. Salamat sa iyong paalala, Mr. Garrison. Aalis muna kami. Pagkatapos ng maikling paghinto, mabilis na idinagdag ni Sylvan, kung kailangan mo ng anuman, huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin gamit ang badge. Kahit na ito ay Cordyrite Association, ang Prime Association ay lalaban pa rin sa kanila sa tuwing makatuwiran. Kung tutuusin, ito ang ating lupain. Malinaw na sinabi ni Sylvan ang kanyang paninindigan. Pagdating ng panahon, handa silang tumalikod laban sa Cordyrite Association para sa ang kapakanan ni Levi. Tatandaan ko ang pabor na ito, Mr. Weber. Huwag kang mag-alala. Magkakaroon ng bahagi ang Prime Association sa forging technique. Nakangiting sabi ni Levi. Dahil ipinahiwatig ni Sylvan ang kanyang mabuting kalooban, nagpasya si Levi na gawin din ito. Tuwang-tuwang yumoko si Sylvan at umalis kasama ang mga elite mula sa Prime Association. Bagamat ang cloud ship ay may dalang maraming mahiwagang damo, hindi nang ahas si Sylvan na usisin pa ang tungkol sa halatang intensyon ni Levi na ipagpalat ang mga ito. Pagkaalis ng mga tao mula sa Prime Association, ibinaling ni Levi ang kanyang tingin sa isang malayong lugar. Tigilan mo na ang pagtatago ng labis na kainahinala. Magpakita ka kung ayaw mong mamatay. Lumakas ang boses ni Levi, nakakabingisa. Buong lugar, parang pinalakas ng megaphone, ang dumadagandong na boses niya ang dahilan ng pagkahilo ng maraming bounty hunters na nagtatago sa kagubatan. Ang ilang mas mahihina ay direktang nahimatay. Sila ay walang iba kundi ang mga bounty hunters na gumagala sa paligid ng Dragon's Grave Valley. Hindi nagtagal, ang mga bounty hunters na iyon ay nagmadaling lumabas na balisa. Nang makita nila si Levi, nagulat silang lahat. Ito, siya yung baliw na lalaki kanina. Ang nakakatakot na Heavenly Thunder ba ay hindi nakagawa ng marka sa kanya. Mukhang pamilyar ang cloud ship na ito. Parang galing sa Cordyrite Association. Ang mga mandirigma ba mula sa Cordyrite Association ang pumatay sa ating mga kaibigan? Mukhang kahit ang mga mandirigmang iyon ay hindi nakatakas sa isang kakilakilabot na kapalaran. Ang mga bounty hunters ay hindi makapaniwala. Mas lalo silang nabigla nang maalala ang sinabi ni Levi nang pumasok siya sa Dragon's Grave Valley. Siya ang epitome ng isang ultimate fighter. Sa katunayan, hindi man lang siya naabala tungkol sa mga tinatawag na restricted areas. Mayroon ba kayong anumang mga tagubilin, Ginoo? Maingat na tanong ng pinuno ng mga bounty hunters. Nang maalala niya kung paano niya kinukutya si Levi sa pagiging isang sinungaling na baliw, binalot siya ng takot. Natatakot siya na gusto ni Levi na makipag-ayos sa kanya ng mga lumang marka. Pati ang iba ay natakot din. Dahil nagawang manatiling hindi nasaktan si Levi kahit na nakaharap ang nakakatakot na Heavenly Thunder at Cordyrite Association fighters, kitang-kita kung gaano siya kalakas. Natatawang tanong ni Levi,
kung hilingin ko sa iyo na maghatid ng mga bagay para sa akin tulad ng sinabi ko kanina, hindi ka tatanggi, di ba? Hindi pwede. Sa pamamagitan ng pagtuturo sa amin, ipinapahiwatig mo rin na sapat na karapat-dapat ang aming organisasyon. There's no way we'll be so ungrateful. Sagot ng pinuno ng bounty hunter sa pinakamahumbol na paraan. Kapag laban sa isang makajos na presensya tulad ni Levi, ang pinuno ay hindi nang ahas na saktan siya kahit kaunti. Kung pati ang mga manlalaban ng Cordy Right Association ay napatay, lahat ng bounty hunters ay malamang na maalis kung sila ang mag-provoke kay Levi. Tumango bilang kasiyahan, sinabi ni Levi, "Good. Huwag kang mag-alala. Hindi kita mamahalin hanggat natapos mo ang iyong gawain." Saan tayo susunod na pupunta, Master? Magalang na tanong ni Larissa ng mga sandaling iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,966 na patunayan silang mali. After some thought, Levi uttered, "Punta muna tayo sa Astralune Sect." Dahil ang sekta ay nasa kanyang kontrol, binalak ni Levi na gamitin ito bilang pundasyon upang mapaunlad ang kanyang mga puwersang sekta at makakuha ng matatag na hawakan sa Kenfort sa lalong madaling panahon. Ang dahilan kung bakit hindi niya tinanggihan ang Prime Association ay para maging kakampi niya sila. Kung tutuusin, alam ni Levi na hindi niya laging maipagtatanggol ang sekta at hindi umalis. "Sir, hindi mo naman siguro alam kung ano ang nangyari sa Astralune Sect, di ba?" Tanong ng pinuno ng mga bounty hunters sa nanginginig na boses. "Anong ibig mong sabihin?" Agad na tanong ni Sherriette. Dahil lumaki siya sa Astralune Sect, mas naging sentimental si Sherriette dito kaysa sa iba. Nalaman ni Eclipse na ang Thug, na pumatay sa hindi mabilang na paladins, ay may malapit na relasyon sa Astralune Sect, kaya ipinadala nila ang bagong Empyrean. Huminto ang pinuno ng bounty hunters sa kalagitnaan ng pangungusap dahil bigla niyang napagtanto kung gaano kasya si Levi, ang mga katangian ng Thug na binanggit niya. Malakas siya, may kasamang 2 Empyrean, at may koneksyon sa Astralune Sect. "Sige na, walang iwanan," nakangiting tugon ni Levi. "O okay." Sa nanginginig na boses, ang pinuno ay nagpatuloy sa paglalahad ng lahat ng kanyang nalalaman. Noong una, nagalit si Larissa nang malaman niya kung paano siya natanggalan ng pagkakataong maging Empyrean, ngunit mabilis niyang nalampasan ito. Ano pa ba ang magandang maging Empyrean of Eclipse? Mas kumikita ang nasa tabi ni Levi. "Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, papatunayan ko sa mga miyembro ng Council ng Eclipse na mali sila tungkol sa akin." Desidido si Larissa tungkol doon. Namutla ang mukha ni Sherriette na parang kumot nang marinig niya mula sa pinuno na tiyak na mapapawi ang Astralune Sect. Bumilis ang tibok ng puso niya nang maisip niya kung paano sasalubungin ng mga nakatatanda na nagpalaki sa kanya ang kanilang pagpanaw. "Panginoong Garrison, magmadali tayong bumalik, at baka makarating tayo sa tamang oras." Sabik na sabi ni Sherriette. Tumango si Levi bilang tugon. "Walang duda na dapat nating iligtas ang Astralune Sect, ngunit kailangan din nating ilipat ang mga bagay na iyon sa loob." Pagkatapos magdesisyon, mabilis na inutusan ni Levi ang bounty hunter group na kumuha ng paraan upang maihatid ang maraming ultimate weapons at mahiwagang halamang gamot palabas ng Dragon's Grave Valley. Dahil halos kalahating taon nang nagtatrabaho ang grupo malapit sa lambak, mayroon silang lahat ng uri ng mga kasangkapan sa transportasyon sa malapit. Pagkatapos, sumunod ang lahat sa mga truck ng Cloud Ship papunta sa Dragon's Grave Valley upang maiwasan ang Heavenly Thunder at ang enerhiya ng Earth Leyline. Isang biyahe lang ang kinuha para makuha lahat doon. Nang makita ng mga bounty hunters kung gaano karaming ultimate weapons ang mayroon, sila ay nagyelo na para bang nakakita sila ng bundok ng mga diamante. Kahit na ang mga armas ay nagkakahalaga ng isang kapalaran, ang mga mangangaso ng bounty ay mas alam kaysa sa pag-iimbot sa kanila. "Sherriette, pangasiwaan mo ang grupo kasama si Thunder habang dinadala nila ang mga gamit sa Astralune Sect. Susugod muna kami ni Larissa para tulungan sila," utos ni Levi pagkalabas na paglabas nila ng Dragon's Grave Valley. Sa kabila ng kanyang pag-aalala para sa sekta, alam na alam ni Sherriette ang kahalagahan ng kanyang gawain. Kailangan niya ng isang taong mapagkakatiwalaan niyang magbabantay sa mga pinakahuling sandata at mga mahiwagang halamang gamot. Hindi magiging ideal na pagpipilian si Larissa dahil miyembro siya ng Eclipse.
Kung wala si Mr. Garrison, walang garantiya na hindi niya tayo ipagkanulo. At saka, hindi naman tayo magtitiwala sa mga bounty hunters. Gayunpaman, hindi sila mangangahas na makakuha ng anumang mga ideya kasama si Thunder Kilin sa paligid. Mas mabuting huwag na kayong sumubok ng anuman, o hahabulin ko kayo hanggang sa dulo ng mundo at lipulin ang inyong buong grupo, babala ni Levi. Kaagad, sinabi ng grupo ng bounty hunter na hindi sila nang ahas na subukang magnakaw ng anuman kay Levi. Matapos gawin ang mga kinakailangang pag-aayos, sina Levi at Larissa ay bumalik sa cloud ship at nagmamadaling pumunta sa Astralunsec. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3967 lumaban hanggang sa kanilang huling hininga. Kahit sa ang sangay ng Astralunsec, ang mga gusali ay naging mga guho, natagpuan ang mga bangkay sa lahat ng dako, at dumaloy ang dugo sa mga ilog. Bilang isang Empyrean, pinangunahan ni Gloria ang maraming mandirigma mula sa Eclipse upang salakayin ang kanilang target at pinanatili ang pakikipaglaban sa frontline upang patatagin ang kanyang posisyon. Ang Eclipse ay mayroon ng ganap na kalamangan sa mga tuntunin ng kapangyarihan, kaya't ang katotohanang personal na pinamunuan ni Gloria ang pag-atake ay lalo pang nagpapataas ng moral ng kanyang hukbo. Sa loob lamang ng isang araw, nagawang ibagsak ng Eclipse ang mahigit 10 sanga na may napakatinding lakas. Kahit na sinubukan ng mga miyembro ng Astralunsec ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang sarili, sa huli ay natalo sila ng kanilang mga kaaway. Ang hindi mabilang na pagkamatay sa napakaikling panahon ay sapat na upang masiraan ng loob ang buong sekta. Ang mga puwersang nakaligtas ay nagtipon lahat sa Astralunsec, habang ang mga nagtangkang tumakas ay tinamaan ng mga elite ng Eclipse. Sa loob ng meeting hall ng punong tanggapan ng Astralunsec, naupo si Quirina na kasing putla ng multo ang mukha. Ang mga mukha ng iba pang mga pangunahing miyembro ng konseho, ay nawalan din ng kulay nang ang mga nakaligtas na matatanda ng iba pang mga sangay ay nagulat ng kanilang mga sitwasyon sa labanan. Lord Morel, wala kaming pagkakataon laban sa mga manlalaban ng Eclipse. Mas maganda kung makikipag-usap tayo sa kanila. Tama, Lord Morel. Kung tutuusin, hindi naman kami ang pumatay sa mga nasa Eclipse Academy. Tulad nila, biktima lang tayo. UC Nilot, sa tingin mo ba pakikinggan ka ng bagong Empyrean of Eclipse? Kung handa na tayo para sa isang tigil-tigilan, maaaring hindi pa ang Eclipse. Ang bagong Empyrean ay malinaw na determinado na gumawa ng isang halimbawa ng aming sekta. Biglang nawalan ng pag-asa ang mga miyembro ng Astralunsec, at tumahimik ang bulwagan hanggang sa walang magawa ang mga miyembro ng konseho. Ang sinumang tanga ay malalaman kung aling panig ang tataya kapag ang isa ay mas masigla habang ang isa naman ay nalulumbay tulad ng isang patay na puno. Lord Morel, ang bagong Empyrean of Eclipse ay nakarating na sa lungsod, ulat ng isang subordinate sa nanginginig na boses. Nanginginig? Medyo natahimik si Quirina bago dahan-daang bumangon. Mga matatanda, huwag kayong magpaloko sa pag-iisip na maaari tayong makipagtalo sa ating kaaway. Kailangan ng bagong Empyrean ang tagumpay na ito para patatagin ang kanyang posisyon. Ngayong nasa bingit na tayo ng pagkawala, hinihiling ko sa iyo na samahan mo ako sa labanan. Mamatay man tayo sa larangan ng digmaan, sisiguraduhin nating magbabayad ng malaking halaga ang Eclipse sa panggugulo sa atin, malamig na boses ni Quirina. Sa kanyang karisma, natulungan ng babae ang ibang miyembro ng sekta na alalahanin ang kanilang sarili. Maraming matatanda ang nakumbinsi pa nga na ibigay sa kanilang kaaway ang lahat ng mayroon sila. Kung tutuusin, ang Astralunsec ang gawain nila sa buhay. Handa silang ipagtanggol ito hanggang sa wakas, kahit na magbuwis ito ng kanilang buhay. Pagkatapos, inakay ni Quirina ang mga matatanda sa labas ng bulwagan at dumiretso sa tarangkahan, kung saan muling tumigas ang kanilang mga mukha nang makita nila ang hindi mabilang na mga watawat ng kaaway na hawak ng dagat ng mga mandirigma. Sa sandaling iyon, hindi nila maiwasang magtaka kung paano nila lalabanan ang isang hukbong mas makapangyarihan at mas marami kaysa sa kanila. Dahan-daang naglakad si Gloria papunta sa harapan at inangat ang ulo para tawagan ang mga nasa tuktok ng gate, makinig kang mabuti, Astralunsec. Kung bubuksan mo ang gate at isuko ang sarili mo, baka hayaan na lang kitang mabuhay. Kung hindi, papasok ako at papatayin ang bawat miyembro ng sekta mong lalaki at gagawin kong alipin ang iba.
Ang mga nagbabantay sa mga tarangkahan ay agad na nawalan ng kulay dahil alam nilang mas masahol pa sa kamatayan ang pagiging alipin ng isang walang galang na sekta tulad ng Eclipse. Lahat, ang pakikipaglaban hanggang kamatayan ang tanging pag-asa natin para sa magandang kinabukasan. Hindi tayo matatapos kung susuko tayo, sigaw ni Quirina. Gagawin namin ng mga elder ang lahat ng aming makakaya para pigilan ang aming mga kaaway, kaya magpahinga ka na kaagad kapag may pagkakataon ka. Tandaan mo lang na ipaghiganti mo kami kung makakalabas ka ng buhay. Sa kanyang nakakaantig na pananalita, muling nagawa ni Quirina na hikayatin ang mga miyembro ng Astralune Sect na tumayo at makipaglaban sa kanya hanggang sa kanilang huling hininga. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3968 How dare you? Ngumisi si Gloria, sila ay isang grupo ng makakapal ang ulo na bozos. Lahat, samahan mo akong wasakin ang Astralune Sect. Affirmative, sabay-sabay na tugon ng lahat ng mga mandirigma ng Eclipse. Lumaban si Gloria sa pinuno ng tropa. Ang kanyang matapang nagawa ay nakakuha sa kanya ng paggalang ng lahat ng mga miyembro ng konseho at mga alagad ng Eclipse. Popsane sila. Sa utos ni Gloria, sumigaw ang hukbo ng Eclipse sa kanilang battle cry at inatake ang main hellgate ng Astralune Sect. Ang mga elite ay dumausdad sa himpapawid at direktang dumaong sa ibabaw ng pader ng lungsod bago sinisingil ang kanilang mga pag-atake. Samantala, ang mga alagad ay nakipaglaban sa lupa. Inutusan din ni Quirina ang kanyang mga tauhan na mag-counter-attack. Kaagad, sumiklab ang labanan ng magkalaban ang dalawang sandatahang lakas. Hindi nagtagal sa laban, nagtagumpay si Eclipse sa larangan ng digmaan. Ang kinalabasan ay hindi nakakagulat dahil ang mga manlalaban ng Astralune Sect ay madalas na nakikitang kinubkob ng maraming mandirigma ng parehong antas o mas malakas pa. Nagpatuloy si Gloria sa pangunguna. Iniwagayway niya ang mahabang espada sa kanyang kamay na may nakakatakot na aura. Tatlong matatanda ng Astralune Sect ang namatay sa ilalim ng kanyang talam. Nais iligtas ni Quirina ang kanyang mga tauhan, ngunit kinubkob siya ng tatlong matatanda ng Eclipse. Siya mismo ay nasa matinding paghihirap din. Medyo na si Gloria matapos pugutan ng ulo ang isa pang elder ng Astralune Sect, kaya binago niya ang target kay Quirina. Kung papatayin ko ang master ng Astralune Sect, tiyak na magkakaroon ako ng mas mataas na prestihiyo sa Eclipse. Sa pag-iisip na ito, hinawakan ni Gloria ang mahabang espada at mabilis na sinugod si Quirina. Itinutok ang kanyang espada sa likod ng huli. Panganib. Nadama ni Quirina, na nagpupumilit na ipagtanggol ang sarili laban sa pagkubkob ng tatlong piling mandirigma, ang napipintong panganib. Siya ay likas na umiwas sa gilid. Sa kasamaang palad, huli na siya ng kalahating bit. Napabuntong hininga si Quirina sa sakit ng tumusok ang espada sa kanyang balikat. Mayroon kang napakabilis na reflexes. Bahagyang nagulat si Gloria. Naisip niya na dahil pinigilan si Quirina ng tatlong matanda, madali niya itong mapapatay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi lang naiwasan ni Quirina ang kanyang pamatay na galaw, ngunit naglunsad din siya ng counterattack. Sa kawalan ng pag-asa, walang magawa si Gloria kundi bunutin ang kanyang espada at umatras upang maiwasan ang hampas ng palad ni Quirina. Sinamantala ng iba pang matatanda ang pagkakataong ito at pinatindi ang kanilang pag-atake kay Quirina. Nahuli ang huli at muling nataman ng tatlong hampas ng palad. Kaagad, nagbuga siya ng dugo, at hamina ang kanyang hininga. Sa kabutihang palad, ang iba pang mga elder ng Astralune Sect ay sumugod sa kanya sa oras. Kung hindi, si Quirina ay napatay sa lugar sa sumunod na pagkubkob. Bagamat nakatakas si Quirina sa kamatayan sa pamamagitan ng isang balbas, ang kanyang malubhang pinsala ay nagpulala ng mga bagay para sa dati ng mapanganib na Astralune Sect. Ang mga pinsala ng punong commander ay nagpabagsak sa moral ng Astralune Sect at lalo pang nagpalakas ng loob ng Eclipse. Patuloy na pinapatay ang mga disipulo at elder ng Astralune Sect. Si Quirina, na tinulungan ng iba sa mas ligtas na lugar, ay nakaramdam ng matinding kalungkutan sa kanyang puso. Ang 200 taong gulang na Astralune Sect ay mamamatay sa aking mga kamay ngayon. Maliba akong hindi nakinig sa mga opinyon ng mga matatanda at isuko ang sarili ko kay Eclipse noong panahong iyon. Kalimutan mo na, walang kwenta ang pag-iisip ngayon. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Quirina.
Ang kawalan ng pag-asa ay pumasok sa kanyang puso habang pinagmamasdan ang mga disipulo na isa-isang bumagsak. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Malakas na bulalas ni Gloria, ituloy mo ang pag-atake. Hindi sila maaaring magtagal. Dudurugin natin ang Astralune Sect at papatayin ang kanilang amo ngayon. Crush Astralune Sect at patayin ang kanilang amo. Sabay-sabay na sigaw ng lahat ng elite ng Eclipse. Ang kanilang mga dumadagandong na tunog ay kinilig sa mga disipulo ng Astralune Sect. Patayin. Muling naniningil si Gloria sa isang grupo ng matatanda. Ang target nila this time ay si Quirina. Unti-unting binuksan ng huli ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, nawalan siya ng gana na maglagay ng anumang pagtutol. Naghintay siya sa kanyang huling sandali na dumating. Sa tingin mo ba, madali mong maalis ang sekta ko? Sa sandaling iyon, isang malamig na boses ang umalangaw-ngaw. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3969 na isang kahangahangang strike. Ang boses ay umalangaw-ngaw sa larangan ng digmaan na parang nakakabinging kulog, na nagdulot ng nakahihilo na epekto sa sino man sa eksena. Lahat ng mga alagad ng Eclipses na umaarangkada ay biglang tumigil at tumingin sa direksyon ng tunog. Swoosh! Nagkaroon ng nakasisilaw na maliwanag na ilaw na pansamantalang nabulag. Umalis. Enerhiya ng espada iyon. Babala ng matanda sa Eclipse. Ang nagliliyab na enerhiya ng espada ay malapit na sa kanyang kamay bago pa man niya natapos ang kanyang mga salita. Maraming mandirigma ang nahuli at nabigong makaiwas sa pag-atake. Swoosh! Pansamantalang nawala ng malay ang lahat sa sobrang presyon ng nakakatakot na electric arc. Basag! Basag! Ang electric arc ay kumikislap, at sa isang iglap, mahigit 100 ng mandirigma ng Eclipse ang nasunog at naging abo. Kaagad pagkatapos, ang mga abo ay natangay ng lakas ng marahas na espada at naglaho sa hangin. Umalangaw-ngaw ang masakit na hiyawan sa buong lugar. Malinaw, ang kasunod na enerhiya ng espada ay higit na nakamamatay kaysa sa arco. Ang pinakamalapit na 12 ng matatanda ng Eclipse ay agad na nalipol ng sword energy. Nagspray sa hangin ang mga ulap ng madugong ambon. Ang mga piling alagad na nasa likod ay mas walang magawa sa pag-atake. Bago pa man sila magkaroon ng oras na sumigaw, napawi na sila ng lakas ng espada. Basag! Ang sword energy ay nahulog 2 milya ang layo mula sa gate ng Astralune Sect, na lumilikha ng ukan na halos 100 metro ang lalim. Di nagtagal, nagsimulang tumulo ang tubig mula sa bitek patungo sa uka, at nagkaroon ng kanal. Nabuo na parang laging nandyan. Ang mga tambak ng mga bangkay ay nakasalansan sa magkabilang gilid ng uka na ito. Ang taliban ng Eclipse ay namatay ng malubha. Ang mga elite na disipulo sa likuran ay hindi rin nagtapos. Ang lakas ng espada ay dumaan sa larangan ng digmaan. Ang mga disipulong iyon na mas mababa sa matatanda ay agad na pinatay. May mga tuod at belang mga braso sa lahat ng dako sa palibot ng kanal. Iilan lamang sa mga puwersa ng Eclipse ang nakaligtas sa isang suntok na ito. Isa talaga itong phenomenal strike. Ang welga ay nagpalipad din sa himpapawid ni Gloria. Pakiramdam niya ay umaagos ang dugo sa kanyang dibdib. Kahit napilit niyang pinipigilan ito, tumutulo pa rin ang dugo mula sa gilid ng kanyang bibig. Sino yun? Tumingin si Gloria sa direksyon ng pag-atake. Isang figure ang dahan-daang bumaba mula sa langit na parang Diyos at nasuspine sa gitna ng hangin sa harap ng pader ng lungsod. Pinagmasdan ng mabuti ni Gloria at nakita niyang may sable sa kaliwang kamay at espada sa kanang kamay. Ang mga sandata ay kumikinang sa ilalim ng liwanag. Ang God Crusher ay mukhang isang piraso ng scrap iron kung ihahambing. Ang mga premium na ultimate weapons ba iyon? Hindi makapaniwala si Gloria. Nagningning ang mga mata niya sa pananabik. Hindi nakakagulat na ang welga ngayon ay napakalakas. Ito ay dapat dahil sa mga nangungunang premium na ultimate na armas na ginagamit ng kanilang wielder. Napabuntong hininga si Gloria at nagpatuloy sa pagsisiyasat. Hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa sandaling ito. Bawat kilos at galaw ng tao ay naglalabas ng nakakatakot na aura ng isang makapangyarihang manlalaban. Kahit na ang pinuno ng sekta ng Eclipse ay walang kapantay para sa kanya. Ang labis na ikinagulat ni Gloria ay ang malalim at matahimik na aura na umaapaw mula sa tao, na para bang ang kanyang buong pag-iral ay naaayon sa natural na kaayusan.
Bakit parang pamilyar sa akin ang taong iyon? Bagamat hindi maaninag ni Gloria ang mukha ng tao, nakaramdam siya ng déjà vu. Gayunpaman, pinag-isipan niya ang kanyang isipan at wala siyang mahanap na sinumang may kaparehong antas ng cultivation o ang premium na ultimate weapon na taglay ng tao. Natarante si Gloria. Matapos niyang pagmasdan ang taong iyon sa loob ng mahabang panahon, isang figure ang lumitaw sa kanyang isipan. Bakit bigla kong naisip si Levi? Agad na itinapon ni Gloria ang kaisipang iyon. Ang taong nasa harap niya ay may hawak na premium ultimate weapons at kayang pumatay ng hindi mabilang na manlalaban sa isang hampas lang ng kanyang espada. Si Levi ay hindi maihahambing sa kanya. Bukod dito, malamang na kailangan ni Levi na tingnan siya ngayon, kung isasaalang-alang ang kasalukuyang antas ng paglilinang ay nalampasan siya. Paano may kukumpara ng isang langgam sa secular na mundo ang napakagandang master fighter sa kanyang harapan? Sino ka? How dare you makialam sa negosyo ni Eclipse? Tanong ni Gloria habang pilit na pinipigilan ang kanyang takot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3970 Hindi karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Hindi ka karapat-dapat na malaman ang aking pagkatao. I suggest na umalis ka na bago pa magbago ang isip ko. Kung hindi, mas mabuting huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Muling umalangaw-ngaw ang malamig na boses, na parang nahulog si Gloria sa kanal ng yelo. Sa kabila ng hindi alam kung bakit iniligtas ng ibang tao ang kanyang buhay, alam ni Gloria na ang mismong katotohanan na siya ay nakaligtas ay isang himala. Hindi niya itinuring ang kanyang sarili na kalaban ng taong ito, na kasing lakas ng isang Diyos. Hindi niya maiwasang magtanong, talaga bang pinapaalis mo ako? Walang sumagot. Si Gloria, gayunpaman, ay umalis ayon sa plano, hindi na nag-aksaya ng oras. Sa isang kisap mata, pinakawalan niya ang kanyang diskarte at nawala. Matapos ang ilang sandali ng nakamamatay na katahimikan, nagwala ang lahat ng naruroon. Bumalik na ba si Lord Garrison? Lord Garrison talaga. Hindi ako makapaniwala na nagawa ni Lord Garrison na maging napakalakas sa loob lamang ng maikling panahon. Nakaligtas na tayo, hindi ba? Ang kagalakang nakaligtas ay nagpainit muli sa kapaligiran. Hindi napigilan ng ilan sa mga apprentice ng Astraloon sect na yakapin ang isa't isa habang masayang umiiyak. Ang lahat ay natigilan sa biglaang pagbabago mula sa matinding kawalan ng pag-asa tungo sa masigasig na pag-asa. Maging ang mga pangunahing miyembro ng Astraloon sect, tulad ni Quirina, ay naramdaman na parang nananaginip sila. Ano, 2 buwan na lang. Don't tell me hindi mo na ako makikilala. Nakangising tanong ni Levi. Noon nawala ng ulirat si Quirina at ang iba pa at nakumpirma na ang lahat ng nangyayari ay totoo. Ikaw ba talaga, Lord Garrison? Hindi ako makapaniwalang ikaw iyon, masayang sigaw ni Quirina habang umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Ang Diyos lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang pressure na kailangan niyang pagdurusa noong wala si Levi. Sa wakas ay napalibutan si Levi ng iba pang tumanggap sa kanya. Sa kabilang banda, hindi maiwasang mapahiya ang mga miyembro ng council na dati nang iginiit na si Levi ang ugat ng lahat ng problema. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na mga huni ang narinig habang dahan-daang dumarating ang cloud ship sa punong tanggapan, na naging sanhi ng pagkabalisa ng marami sa lugar. Huwag kang mag-alala, they're on our side, deklara ni Levi, na agad na pinagtibay ang iba. Gayunpaman, sa parehong oras, ang mga naruroon ay hindi maiwasang bahagyang maghinala dahil nakilala ng ilan sa kanila ang logo ng Cordyrite Association sa cloud ship. Maya-maya, tumalon si Larissa mula sa cloud ship. Si Levi sa una ay nasa cloud ship habang nagmamadali silang tumulong sa Astraloon sect. Gayunpaman, naramdaman niya na ang kanyang bilis ay mas mabilis kaysa sa cloud ship. Kaya, inutusan niya si Larissa na ipagpatuloy ang pagpilot sa cloud ship gaya ng dati habang nangunguna siya sa pagpunta sa punong tanggapan at mag-alok ng tulong. Sa kabutihang palad, gumawa si Levi ng ganoong kaayusan, dahil nawasak sana ang Astraloon sect kung nagkaroon ng anumang pagkaantala. Pagkatapos ay isinama si Levi sa pangunahing bulwagan ng punong tanggapan at kalaunan ay umupo sa gitna ng lahat. Lord Garrison, bakit mo iniligtas ang bagong Empyrean of Eclipse? Marami na siyang napatay na matatanda ng ating sekta, tanong ni Quirina. Sa mahinang boses, sumagot si Levi,
Ibang tao ang magbabayad sa kanya. Ayokong lumampas sa negosyo ko. Si Gloria ay dapat patayin ni Floyd. Iyon ang pangunahing dahilan kung bakit siya pinakawalan ni Levi. Nang malaman ni Quirina na hindi na magdetalye si Levi, tumigil siya sa pagtatanong tungkol sa bagay na iyon. Sa halip, nagtanong siya tungkol sa cloud ship. Kaya, ipinaalam ni Levi sa iba ang mga kaganapan sa Dragon's Grave Valley nang walang itinatago. Ang mga miyembro ng Council ng Astralune Sect ay hindi maiwasang mapabuntong hininga nang marinig ang mga salita ni Levi. Laking gulat nila sa katotohanang pinatay ni Levi ang lahat ng mga tao mula sa Cordyrite Association. Bukod doon ay mas namangha sila sa lakas ni Levi. Ang mga nakasaksi sa paghawak ni Levi ng kanyang espada sa pasukan ng punong tanggapan ay masasabi lamang na ito ay halos maladyos. Hanggat nandito ako, ang Astralune Sect ang magiging numero 1 sekta ng Kenfort, matapang na bulalas ni Levi. Bagamat tila palabas lamang ang mga salita ni Levi, walang alinlangan na naniwala ang mga miyembro ng konseho ng Astralune Sect. Ang kakilakilabot na husay sa pakikipaglaban ni Levi, kasama ang kanyang nangungunang pamamaraan sa pagpapanday, ang pangunahing katunggali para sa iba pang mga sekta. Kumakalat na parang apoy ang balita tungkol sa pagkaligtas ng Astralune Sect, kung paano muntik nang maalis ang Eclipse, at ang katotohanang nabuhay muli ang magnanakaw. Ang balita ay nag-iwan ng maraming sekta sa Kenfort Shell Shock. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,971 nagulat ang lahat. 3 araw matapos iligtas ang Astralune Sect, naging usap-usapan ang balita tungkol sa pagbabalik na buhay ng tulisan, na nagdulot ng kaguluhan sa mga puwersa sa pagitan ng bawat sekta. Nagkaroon ng kaguluhan sa meeting hall ng Windblade Sect. Paanong buhay pa ang magnanakaw? Idineklara ni Lord Slaby ang pagkamatay ng magnanakaw, hindi ba? Hindi makapaniwala na kahit ang nakakatakot na Heavenly Thunder ay hindi nakagawa ng marka sa kanya. Sumali nga kami sa Eclipse sa Dragon's Grave Valley para patayin ang magnanakaw. Maliligtas pa ba tayo kung malalaman niya na bahagi tayo nito? Iminumungkahi ko na sumuko na tayo sa sekta at pansamantalang iwasan ang limelight. Ang mga salitang binigkas ay puno ng takot habang ang lahat ng nasa meeting hall ay nasa gilid. Mayroong maraming mas maliliit na sekta, kabilang ang Windblade Sect, na nakipagtulungan sa Eclipse Sect upang patayin si Levi sa Dragon's Grave Valley. Ang mas maliliit na sekta na ito ay medyo mahina at nag-aalala na si Levi ay hahabulin sila pagkatapos niyang malaman ang tungkol sa mga detalye. Ang lahat ay nag-aalala lamang tungkol sa kanilang kaligtasan sa sandaling iyon at maaari lamang lumingon sa isa't isa para sa aliw. Ang mga mahiyain ay piniling umalis sa kanilang mga sekta at magtago sa kakahuyan upang makaiwas sa away. Samantala, sa Void Sect, ang mga mukha ni Geraint, Primo, at ng iba pa, ay napuno ng pagkabigla. Paano posible na ang magnanakaw ay nakalakad palabas ng Dragon's Grave Valley ng buhay? Hindi lang siya nag-walk out ng buhay, nakuha pa niya ang mga premium ultimate weapons at pinalakas ang kanyang lakas. Ito ay hindi kapanipaniwala, baliw na tayo this time. Hindi lang tayo, napabuntong hininga si Primo. Naniniwala ako na kahit si Eclipse ay nasa matinding problema. Ang iba pang naruroon ay nakasuot din ng seryosong ekspresyon. Ang mga miyembro ng Void Sect ay labis na nawasak dahil umaasa silang si Gloria na maging Empyrean of Eclipse ay makakatulong sa Void Sect na umunlad. Gayunpaman, hindi lamang sila nabigo na makamit ang mahusay na tagumpay, ngunit dumanas pa sila ng hindi inaasahang mga sakuna. Nahirapan silang tanggapin ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng dalawang senaryo. Nakakunot ang noo ni Geraint habang mataimtim na nagsasalita. Kung ang mas malala ay dumating sa pinakamasama, dapat tayong magsanib puwersa sa Eclipse. Hindi ito ang panahon para matigas ang ulo nating pigilin ang ating pride. Gayunpaman, napailing na lamang si Primo bago nagsimulang mapait, wala pa kaming balita patungkol kay Gloria hanggang ngayon. Baka ayaw pang tanggapin ni Eclipse ang aming paghingi ng tulong. Napailing na lang ang iba at napabuntong hininga nang marinig ang sinabi ni Primo. Ang isang malakas na pakiramdam ng krisis ay malalim na nakatanim sa bawat isa sa kanila. Samantala, galit na galit si Walden sa punong tanggapan ng Eclipse. Nakita ang mga tipak ng sirang tasa na nakakalat sa sahig ng pangunahing bulwagan. Ang mga miyembro ng konseho ng Eclipse ay nagpipigil ng hininga,
Bawat isa sa kanilang mga ekspresyon ay mas madilim kaysa sa isa. Imposible. Paano ito posible? Ang B***starred ba na iyon ay may katawan na gawa sa hindi masisirang bakal? Sigaw ni Walden. Hindi niya maintindihan kung paano nakaligtas si Levi sa nakamamatay na pag-atake ng Heavenly Thunder. Sabihin mo, sino ang makapagsasabi sa akin kung bakit ito nangyayari? Nagpatuloy si Walden habang nag-uumbok ang mga ugat sa kanyang noo, isang malinaw na senyales na siya ay unti-unting nagiging mas nabalisa sa bawat pagdaan. Pangalawa, sa sandaling iyon, may nagsalita, dapat nating tipunin ang mga elite na nagsasanay sa ibang bansa upang tumayo kung sakaling maghayganti ang magnanakaw, Lord Slaby. Bukod dyan, kakailanganin din nating i-activate ang Sec Protection Formation. At kung kinakailangan, dapat tayong humingi ng tulong sa ilang matatanda. Kailangan din nating mahanap ang Empyrean sa lalong madaling panahon. Siya lang ang nakaligtas na manlalaban. So, she might know some insight regarding the robber, may nagmungkahi. Tama na. Ang masusing pag-unawa sa sitwasyon ng magnanakaw ay tiyak na makakatulong sa amin. Bagamat may kakaibang lakas ang magnanakaw, hindi ibig sabihin na wala na tayong pagkakataong manalo. Napagtatanto kung gaano kritikal ang sitwasyon, lahat ay nagsimulang magbigay ng mga mungkahi at gumawa ng mga plano. Gayunpaman, bilang isang malaking sekta na may malalim na pundasyon, ang pag-activate ng Sec Protection Formation ay maaaring magbigay sa kanila ng mas mataas na kamay. Sa makatuwid, maaaring hindi sila mauwi sa pagkatalo. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Walden, ngunit sa wakas ay nakontrol na rin niya ang kanyang lumalagong emosyon. Sa kanyang pagtatanggol, ang kanyang naunang pagsabog ay pinalakas ng damdamin ng kahihiyan. Pagkatapos ng lahat, ibinalita niya ang tiyak na pagkamatay ng magnanakaw sa harap ng mga miyembro ng daan-daang sekta. Ngunit sa huli, tinamaan siya ng katotohanan sa mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3972 ang furry ng Cordy Right Association. Sa Cordy Right Association sa Willowbank, nagkaroon ng masamang premonition si Albert. Lalong tumindi ang pakiramdam. Halos 2 buwan na silang naghintay, ngunit hindi pa bumabalik si Gavin at ang iba pa. 5 hanggang 6 na araw na ang nakalipas mula noong huli nilang narinig ang tungkol sa kanila, at ang pag-iisip ay pumuno kay Albert ng matinding pagkabalisa. Maraming mensahe ang ipinadala ni Albert, ngunit nanatiling hindi sinasagot. Bumuo ng grupo ng 10 para pumunta sa Dragon's Grave Valley para mag-imbestiga. Sa wakas ay nagbigay ng utos si Albert na imbestigahan ang bagay na ito. Ang taong nanguna sa pangkat ay isang elder na tumulong sa Cordy Right Association. Bagamat hindi kasing lakas ng grupo ni Gavin ang combat prowess ng team, medyo malakas pa rin sila. Tulad ng naunang koponan, sumakay ang grupo sa cloud ship para makarating sa kanilang destinasyon. Nang marating nila ang Dragon's Grave Valley, nawala ang mga kakaiba sa core area. Walang kakaiba sa lugar na ito. Walang palatandaan ng kababalaghan na binanggit ni Mr. Finnegan dati. May nangyari ba? Ang pangkat ay binubuo ng mga taong may karanasan at may kaalaman. Masasabi nila na walang kakaiba sa Dragon's Grave Valley sa kasalukuyan. Ang kasalukuyang estado ng Dragon's Grave Valley ay lubhang naiiba sa mga mapanganib na pinaghihigpitang lugar sa pangunahing lugar ng Kenfort. Paano maaakit ng ganoong lugar ang atensyon ni Gavin? Ang dahilan kung bakit nawala ang kababalaghan ay maaaring ang mga mahiwagang damo ay nawala. Malamang na ang mga mahiwagang damo ay inagaw ng iba. Malalaman natin kung ano ang mali kapag nakarating na tayo sa core area ng Dragon's Grave Valley. Bilisan natin pumunta na tayo dyan. Sa utos ng pinuno, ang cloud ship ay lumipad sa Dragon's Grave Valley sa napakabilis na bilis. Bagamat walang Thunder Energy Shield sa cloud ship, lahat ay may Thunder Energy Magical Artifacts. Higit pa rito, sila ay napakalakas at mahusay. Kaya, hindi nagtagal ay nakarating sila sa core area sa Dragon's Grave Valley. Natigilan sila sa eksenang nasa harapan nila. Natuyo ang Arctic Lake, nagkaroon ng malaking crack sa Earth ley line, at ang Earth Fire ay tila malapit ng mapatay. Ang iba pang mga lugar ay nawasak. Maraming bunganga ang dulot ng Heavenly Thunder. Bukod doon, may mga marka ng armas sa maraming lugar. Boom! Basag! Ang Heavenly Thunder ay kumislap sa kalangitan bago ang hindi mabilang na kidlat ay tumama sa mga bangkay sa lupa.
Nasunog ng kidlat ang mga damit sa bangkay. Walang dugo at laman ang bangkay, at buto na lang ang natira. Mayroong 17 bangkay, paos na sabi ng pinuno ng pangkat. Ang ibang mga miyembro ay nakaramdam ng panginginig sa kanilang mga gulugad. Parehong kaisipan ang tumatakbo sa kanilang isipan. Pumunta ka at kilalanin ang mga bangkay. Nanginginig ang boses ng pinuno. Naghiwa-hiwalay ang pangkat at pinuntahan ang mga bangkay. Ang mga mukha ng maraming bangkay ay winasak ng heavenly thunder. Gayunpaman, maaari nilang matukoy ang laki ng mga bangkay sa pamamagitan ng mga kalansay. Ang bangkay ni Gavin ay lubos na naingatan. Buo ang kalahati ng kanyang mukha, at nakilala siya ng lahat. Ito ay si Mr. Finnegan. Napasinghap ng mariin ang pinuno habang nilalamon ng takot ang kanyang puso. 17 P-class fighter ang napatay, at ang kanilang Thundercloud ship ay nawala ng walang bakas. Ito ay sapat na ebidensya na ang aksidente ay gawa ng tao. Pumunta at maghanap ng iba pang mga pahiwatig sa paligid. Ipapaalam ko kay Mr. Fitzgerald ngayon din. Pagkatapos nito, kinuha ng pinuno ang isang kagamitan sa komunikasyon at iniulat ang balita kay Albert. Nagalit ang huli nang marinig ang balita. Ang ganitong pagkilos ay isang tahasang panghihikayat sa Cordyrite Association. Grabe ito. Sino ba naman ang maglalakas loob na i-provoke kami ng ganito? Dapat nating mahanap ang mamamatay tao sa lahat ng paraan. Babalatan ko siya ng buhay. Inutusan ni Albert ang Cordyrite Association at iba pang mga subordinate na estado na imbestigahan ang sanhi ng pagkamatay. Ang isang grupo ng higit sa 100 tao ay nagsimulang mag-imbestiga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,973 Bounty. Si Gavin at 16 na iba pang elite ay napatay. Ang ganitong insidente ay dati nang hindi naririnig sa Cordyrite Association. Galit na galit si Albert. Hindi lamang siya nag-deploy ng mga elite mula sa Cordyrite Association at mga subordinate na estado upang imbestigahan ang insidente, ngunit nag-alok din siya ng bounty para sa paghuli ng mamamatay tao sa Kenfort. Dahil dito, maraming angkan ang sabik na mahuli ang pumatay. Narinig mo ba? Nag-alok ang Cordyrite Association ng mga mahiwagang halamang gamot at pinakahuling sandata bilang mga gantimpala para sa paghahanap ng Thundercloud ship at sa kinaroroonan ng mamamatay tao. Divine Bones, Almighty Ruby Swords, Phoenix Flowers. Ang reward ay nagkakahalaga ng malaking pera. Huwag kang masyadong excited. Dahil ang Cordyrite Association ay nag-alok ng napakagandang gantimpala, ang mamamatay tao ay dapat na mahirap harapin. Oo naman. Narinig ko na ang lahat sa pangkat na napatay ay may napakataas na antas ng cultivation. Ang isang pangkat na may napakagandang lakas sa pakikipaglaban ay Nullipol. Ang mamamatay tao ay parang nakakatakot. Gaya ng inaasahan, ang mga mahiwagang damo at sandata na ito ay hindi madaling makuha. Alam ng maraming maliliit na angkan na hindi sila sapat na sanay upang harapin ang hamon, kaya't napagpasyahan nilang maupo ang isang iyon. Gayunpaman, maraming tao ang naakit sa gantimpala. Maraming malalaking angkan na may mahuhusay na mandirigma ang nagsimulang mag-imbestiga sa bagay na ito. Kaagad, maraming angkan ang nasangkot sa imbestigasyon. Naghanap sila ng impormasyon tungkol sa mamamatay tao. Ang Light Spring Prime Association ay matatagpuan sa isang rural na lugar, ngunit mabilis na nakatanggap ng impormasyon si Sylvan. Alam niya ang tungkol sa pabuya ng Cordyrite Association pagkatapos ng anunsyo at nagtipon ng maraming miyembro ng konseho upang magdaos ng isang pulong upang harapin ang usapin. Ang insidenteng ito ay na-blow out of proportion. Ang Cordyrite Association ay hindi pa nakipagdeal sa gayong malawakang pagpatay. Hindi katakatakang nag-alok sila ng gayong kaakit-akit na gantimpala. Si Levi ay lumampas sa dagat. 17 elite ang pinatay niya, at kinuha pa niya ang kanilang cloud ship. Parang galit talaga ang Cordyrite Association. Narinig ko na halos lahat ng angkan sa Willowbank ay nagsimulang mag-imbestiga sa bagay na ito. Ano ang dapat nating gawin? Kung alam natin kung sino ang mamamatay tao pero hindi natin sasabihin sa kanila, tayo ba ay target ng Cordyrite Association? Ang mga kakayahan ng Prime Association ay mas mababa kaysa sa Cordyrite Association. Nagsisimula ng magpanik ang mga miyembro ng konseho ng Prime Association. Napalingon silang lahat kay Sylvan. Nag-alinlangan din ang huli.
Alam niya na si Levi ay may mahusay na kakayahan, at ang kaloob na iniaalok ng Cordyrite Association ay masyadong nakatutokso. Mahigit sa 100 angkan ang nagpadala ng kanilang pinakamahusay na miyembro upang imbestigahan ang bagay na ito. Halos lahat sa Willowbank ay kasangkot. Ang isang angkan tulad ng Eclipse ay walang halaga sa Willowbank. Kahit na malakas si Levi, hindi kayang talunin ng isang tao ang daan-daang magsasaka. Nakikita mo lang ba ang mga kahinaan nito? Medyo nalungkot si Sylvan. Agad na nawala ang kaguluhan. Lahat ay nakaranas, at natural na naiintindihan nila ang ibig sabihin ni Sylvan. Mayroong maraming mga benepisyo sa paggawa ng isang kapanalig mula sa Levi. Ayaw ni Sylvan na mawalan ng kapareha tulad ni Levi. Naunawaan niya ang halaga ng isang elite na panday tulad ni Levi. Lalo itong naging malinaw nang makita niya ang 2 premium na ultimate na armas sa mga kamay ni Levi. Kahit na ang sandata ng Weapon God ay hindi makakalaban ni Levi. Magsialis muna kayong lahat. Kailangan kong pag-usapan ito sa punong departamento bago gumawa ng pinal na desisyon, mataimtim na sabi ni Sylvan. Naglabas si Sylvan ng isang communication device para makipag-ugnayan sa head department ng Prime Association. Nagpasya siyang bigyang diin ang halaga ni Levi sa koponan at humiling ng malalakas na manlalaban na protektahan siya sa kanilang sukdulang kakayahan. Kung hindi niya sila makumbinsi, kukuha siya ng isang tao na pumunta sa Cordyrite Association upang makipag-ayos sa kanila at pag-usapan ang mga kinakailangang reparasyon. Malaki ang potensyal at halaga ni Levi. Ang 2 premium na ultimate na armas na casual niyang ginawa ay maaaring makapagpasulong ng Prime Association ng mabilis. Kung tatanggi pa rin ang Cordyrite Association na manirahan, lalaban siya sa kanila sa abot ng kanyang makakaya. Kailangan niyang iligtas si Levi mula sa Cordyrite Association. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3974 na pag-akit sa pinuno ng sekta ng walang kabuluhang sekta. Kahit na pagkatapos iulat ang sitwasyon sa Prime Association, ang chairman ay hindi nagbigay sa kanya ng malinaw na tugon. Sa halip, sinabi sa kanya ng chairman na kailangan niyang talakayin ang mga bagay sa mga miyembro ng konseho ng Prime Association. Pagkatapos ng lahat, ang Cordyrite Association ay makapangyarihan. Ang isang maling hakbang ay magdudulot ng isang hindi maligtas na kapahamakan para sa Prime Association. Kahit na nakalabas ng buhay ang Prime Association sa sitwasyon, kailangan nilang magbayad ng mabigat na halaga para sa kanilang pagkakamali. Siyempre, mahirap din sukatin ang halaga ni Levi. Ang kanyang personal na husay sa pakikipaglaban at top forging technique ay maaaring magdala ng Prime Association sa isang bagong antas. Sa makatuwid, kailangan nilang timbangin ang mga kalamangan at kahinaan bago gumawa ng pangwakas na desisyon. Ipinahayag ni Sylvan ang kanyang pag-unawa sa sagot na iyon, dahil ang desisyon ay makakaapekto sa kaligtasan ng Prime Association. Matapos gawin ang ulat, agad na kinontak ni Sylvan si Levi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Levi kung ano ang natutunan niya tungkol sa Cordyrite Association at pinaalalahanan si Levi na mag-ingat, dahil maraming mga sekta ang tiyak na naghahanap ng problema sa kanya. Napangiti na lang si Levi. Sa una, binalak niyang umalis sa Kenfort pagkatapos ng pagpeke ng mga premium na ultimate na armas. Gayunpaman, ang Cordyrite Association ay gumawa ng ganoong hakbang, at kung siya ay aalis kaagad, Astralune Sect ay tiyak na mawawasak. Higit pa rito, hindi madaling susuko ang Cordyrite Association kung hindi nila mahahanap. Ang pagdadala ng digmaan sa makamundong mundo ay isang bagay na hindi nilayon ni Levi. Kung gusto nilang maghiganti, maghihintay ako dito. Gusto kong malaman kung gaano kahanga-hanga ang Willowbank. Mayroon din akong Eclipse na haharapin. Maaari ko ring harapin silang lahat ng sabay-sabay. Nang makapagdesisyon si Levi, nanatili siya sa Astralune Sect. Samantala, ang mga miyembro ng Eclipse ay nababalisa mula nang tumakas si Gloria pabalik, nasugatan, at iniulat ang lahat ng kanyang nalalaman sa kanila. Maging ang mga matatandang tulad ni Walden ay natakot sa kanilang talino. Ayon sa paglalarawan ni Gloria, tiyak na mapapahamak ang Eclipse kung sasalakayin ito ng magnanakaw. Kung tutuusin, napakaraming mandirigma ni Eclipse ang napatay ng magnanakaw sa isang paghampas lang ng kanyang espada. Walang sino man sa Eclipse ang maaaring gawin ang pareho. Ipakalat mo sa iba ang balita.
Ilalabas ko na lahat ng mga mahiwagang halamang meron tayo. Basta maging bisita sila ng Eclipse, mapipili nila ang anumang bagay na gusto nila, utos ni Walden. Ginagawa niya ang lahat para magtipon ng mga elite para ipagtanggol ang sekta laban sa magnanakaw. Ang bagamat ang Eclipse ay mawawalan ng malaking halaga ng mahiwagang damo, ang sekta ay nasa linya, at nadama ni Walden na ang lahat ay sulit na gamitin upang iligtas ang sekta. Samantala, bigo si Gloria. Akala niya ay maliligo na siya sa kaluwalhatian pagkatapos maging Empyrean ng Eclipse, ngunit hindi nagtagal pagkatapos niyang maging Empyrean, nahaharap si Eclipse sa posibilidad ng paglipol. Bukod dito, bilang Empyrean, tiyak na nasa listahan siya ng kill ng magnanakaw. Bakit hindi niya ako pinatay noong nag-away kami noong nakaraan? Natarante si Gloria. Nang gumawa ng malayong welga ang magnanakaw, ang mga Eclipse fighter sa kanyang tabi ay napatay lahat. Swerte lang kaya ako. Hindi tama yan. Malinaw na ipinahayag ng magnanakaw na pinayagan akong umalis. Baka may iba pa dito. Kahit na nagsimulang sumakit ang kanyang ulo dahil sa pag-ikot ng kanyang ulo, hindi siya makaisip ng sagot. Kaya naman, pansamantala niyang isinatabi ang tanong. Ang kaligtasan ng Eclipse ay hindi ginagarantiyahan. Kung mananatili siya sa kanila, malaki ang posibilidad na mamatay siya sa kanila. Kaya, ang tanging pagpipilian na mayroon siya ay upang makabuo ng isang paraan upang maiwasan ang sakuna. Pero hindi ko pa naiisip ang lahat tungkol kay Kenfort. Napabuntong hininga si Gloria. Sa pagtatapos ng araw, siya ay walang magawa sa harap ng ganap na kapangyarihan. Gayunpaman, ang pag-upo sa kanyang mga kamay ay hindi angkop para sa kanya, kaya nagpatuloy siya sa pag-iisip ng isang paraan upang harapin ang sitwasyon. Matapos ang 2 buong gabi, sa wakas ay nakaisip si Gloria. Ang tanging magagawa ko lang ngayon ay akitin ang pinuno ng sekta ng Void Sect na Pal Abesan. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Gloria nang pumasok sa kanyang isipan ang ideyang iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3975 Her Scheme. Nalaman ni Gloria na ang pinuno ng sekta ng Void Sect ay nagmula sa isang napakalaking organisasyon. Ito ay isang puwersa na hindi maihahambing ng mga sekta tulad ng Eclipse. Kung kalagkarin niya ang pinuno ng sekta ng Void Sect sa laban, marahil ay malulutas nila ang kasalukuyang krisis. Nang makapagdesisyon na siya, sinimulan ni Gloria na isagawa ang kanyang plano. Una sa lahat, pinaalis niya sina Wade at Xylaz ang kanilang mga tauhan sa Void Sect sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila sa mga misyon. Pagkatapos, nagbalat kayo si Gloria ayon sa magnanakaw sa kanyang alaala bago tumungo sa punong tanggapan ng Void Sect. Madilim ang gabi dahil itinago ng mga ulap ang buwan. May espada sa kanyang kamay, si Gloria ay nakalusot sa Void Sect. Masyado siyang pamilyar sa kung nasaan ang mga gwardya sa Void Sect. Isa pa, bago umalis sina Wade at ang iba pa, sinadya nilang gumawa ng butas para pagsamantalahan ni Gloria. Kaya, walang paraan na may makakapansin kay Gloria. Kadalasan, hindi makakalusot si Gloria sa pangunahing lugar ng Void Sect nang hindi napapansin, dahil tiyak na mararamdaman siya ni Gerent at Primo. Higit pa rito, ang Void Sect ay nagayos para sa higit pang mga gwardya na naka-duty. Kung sapilitang papasok si Gloria, mapupunta siya sa labanan sa mga gwardya ng sekta. Madali man silang mapatay ni Gloria, ang dulot ng kaguluhan ay makakatawag ng atensyon sa kanya. Iyon ay magpapakita sa iba na siya ay hindi kasing lakas ng magnanakaw, at ang mga tao ay magsisimulang magduda na siya ang tunay na magnanakaw. Mas mainam na pumasok ako sa core area para patayin ang mga miyembro ng council ng Void Sect nang hindi nag-a-alarm. Si Gloria ay kasing bilis ng kidlat. Ilang segundo, nasa labas na siya ng meeting hall. Kahit gabi na, maliwanag pa rin ang meeting hall. Pagkatapos ng maingat na pagsusuri, napagtanto ni Gloria na pinag-uusapan ng mga miyembro ng konseho kung paano nila dapat kontrahin ang paghihiganti ng magnanakaw. Ano ang punto sa pagtalakay nito? Hayaan akong mabait na tulungan ka sa halip. Pagkatapos ng pagngisi sa loob-looban, sinabi ni Gloria sa boses ng isang lalaki, tumigil ka sa pagpaplano. Nandito na ako, kaya lumabas ka dito at mamatay. Si Gloria ay nag-aral hanggat kaya niya tungkol sa magnanakaw. Para masigurado na flawless ang plano niya, ginaya pa niya ang speech pattern ng magnanakaw.
Ang kanyang mga salita ay tumama sa mga miyembro ng konseho tulad ng isang bolt mula sa asol. Pagkatapos ng maikling panahon ng katahimikan, ang buong bulwagan ay sumabog sa kaguluhan. Kasabay nito, si Geraint at ang iba ay namutla ng husto. Alam nilang lahat kung gaano katikot ang magnanakaw. Kahit na ang mga malalakas na manlalaban sa Eclipse ay natatakot sa kanya, lalo na ang mga miyembro ng Void Sect. Magnanakaw yan. Ganyan siya magsalita. Anong gagawin natin? Hindi tayo tugma sa kanya. Tumakbo tayo. Ang mga tao ay kasing putla ng isang kumot, at ang kanilang mga tinig ay nanginginig. Gayunpaman, panay ang pagbigkas ni Geraint. Bakit kayo nagpanik? Nasa base kami ng Void Sect. Magmadali at i-activate ang Sect Protection Formation. Iyong iba, sumunod sa akin para labanan ang kalaban. Nang marinig iyon, lahat ay nagbahagi ng tingin sa isa't isa. Napansin nilang nanginginig ang mga binti ni Geraint nang magsalita ito. Mga duwag, kung hindi kayo lalabas dito ngayon, ako na lang ang papasok para hanapin kayo. Dumating ang malamig na boses. Sa gayon, inilabas ni Geraint ang kanyang espada, pinatibay ang sarili, at sumugod palabas. Nagmamadaling sinundan siya ni Primo at ng iba pa na may hawak na sariling espada. Gayunpaman, mababakas sa kanilang mga mukha ang malungkot na ekspresyon. Alam nilang malabong makabalik sila ng buhay. Kahit na sila ay nasa base ng Void Sect, ang magnanakaw ay nakalusot hanggang sa hindi napapansin sa meeting hall. Ito ay isang malinaw na palatandaan kung paano siya ay higit na mahusay kaysa sino man sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang seguridad sa labas ay napakahigpit. Kahit isang ibon ay hindi makakalipad. Gayunpaman, hindi man lang alam ng mga gwardya na nasa loob ang magnanakaw, at hindi man lang na-trigger ng magnanakaw ang defensive formation. Sino ka? How dare you trespass Void Sect ngayong gabi? Napabuntong hininga si Geraint, ginagawa ang lahat para itago ang kanyang kaba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3976 ang massacre ng walang kabuluhang sekta. Nakakatuwa na bitin ka pa kapag natakot ka sa labas ng magnanakaw na iyon. Ngumisi si Gloria sa puso habang tinatanggap niya ang kanyang mga ekspresyon ng mga manlalaban ng Void Sect. Sabi ni Gloria sa malalim na boses, "You're stating the obvious. Hindi ka ba nagsasalita kung paano ako haharapin ngayon lang? Narinig kong ang Void Sect ang pinakaaktibo noong panahong iyon ng maraming sekta ang sumali sa Eclipse para patayin ako sa Dragon's Grave Valley. Ngayong nandito na ako, bakit hindi mo ipakita ang iyong loyalty kay Eclipse?" Nagdilim ang ekspresyon ng mga miyembro ng konseho ng Void Sect. Malinaw na parang araw ang panunuya sa mga salita ng magnanakaw. Paano nila na-miss ito? Sinisikap ng magnanakaw na makaganti at gawin silang halimbawa para makita ng iba. Noong nakaraang pagkakataon, ang Void Sect ang pinaka-proactive sa marami sa panahon ng raid sa Dragon's Grave Valley para makuha ang magagandang libro ng Eclipse. Lalong-lalo na si Geraint, na nagpunta sa kanyang paraan upang makuha ang kanilang bek at tawag. Hindi niya akalain na babalik ito at magmumalto sa kanya. Labis na pinagsisihan ni Geraint ang kanyang desisyon. Pinilit tayo ni Eclipse, biktima din tayo. Ikaw ang dapat sumunod sa Eclipse, hindi kami. Tutol ni Santino, nanginginig ang boses. Sa sandaling ito, lubos na natakot si Santino sa taong nasa harapan niya. Habang naramdaman niya ang malakas na enerhiya na nagmumula sa katawan ng taong iyon, ang takot na hindi niya magagawa laban sa taong iyon ang bumalot sa kanya. Diretso ko na ibibigay sa'yo. Oo, ang susunod kong sisirain ay ang Eclipse, ngunit ang iyong sekta ang unang pupunta. Putulin ang kalokohan at mamatay. Nang bumagsak ang huling nota, sumalakay si Gloria, tinutusok ang kanyang espada kay Geraint. Gaya nga ng kasabihan, hulihin ang pinuno, at ang iba ay mapapabagsak. Mahigpit na sinunod ni Gloria ang payong iyon. Ang nakakatakot na enerhiya ng espada ay pinakawalan, at ang espasyong dinaanan nito ay parang nahati sa kalahati. Pagkatapos ng malawakang paglilinang at ang kanyang patuloy na pagsisikap sa paglamon ng enerhiya mula sa mga linya ng Dragon Lay, ang kanyang kapangyarihan ay tumaas ng isang bingga. Napakalakas niya. Si Geraint at ang iba ay sama-samang huminga ng malalim. Si Geraint ay hindi nang ahas na makipagkita sa kanya, kaya ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang umiwas sa isang tabi. Swish!
Hinati ng sword energy ang pangunahing pinto ng meeting hall sa bahagi, na lumikha ng mahabang uka na mahigit 10 talampakan ang lalim. Sa kabutihang palad para kay Garen, nagawa niyang iwasan iyon, ngunit hindi rin ito masasabi para sa dalawang elder ng Void Sect sa likod niya. Direktang tinamaan ng sword energy ang dalawa at namatay on the spot. Mamatay. Hindi hinayaan ni Gloria na makabawi ang kanyang mga kaaway at sinimulan ang kanyang massacre. Sa sandaling iyon, maraming sword energies ang bumalot sa silid. Sa harap ng napakalaking kapangyarihan, ang mga diskarte sa labanan ay walang silbi. Bilang resulta, maraming miyembro ng konseho sa Void Sect ang namatay o malubhang nasugatan. Ilang Empyrean at Elder na lang ang natitira, pero halos hindi sila kumapit. Maging si Garen ay lubos na nalupig dahil halos hindi niya may pagtanggol ang kanyang sarili, lalo na't lumaban. Bakit hindi pa naka-activate ang Sect Protection Formation? Napasigaw si Garen sa galit. Lord Irkonhate, nakatanggap lang kami ng balita na ang Elder na namamahala sa formation ay kasalukuyang wala kahit saan, at ang kanyang mga apprentice ay pinatay lahat, ulat ni Santino, ang kanyang tono ay may halong pagkagulat at gulat. Dahil dito, lumubog ang puso ni Garen sa kawalan ng pag-asa. Sa tagpong iyon, napangisi si Gloria sa loob. Ang elder na namamahala sa Sect Protection Formation ay talagang isa sa mga pinagkakatiwalaang subordinate niya. Nakatanggap siya ng utos na patayin ang lahat ng mga apprentice sa paligid niya at makatakas noon pa man. Lahat kayo humaharang sa kanya. Primo, Santino, dapat tayong umatras. Inutusan ni Garen ang mga elite apprentice na kara-rating lang na harangin si Gloria habang siya, ang iba pang Empyrean, at ilang nakaligtas na matatanda ay nakatakas sa labas. Pawis na pawis ang mga elite apprentice mula sa Void Sect. Ipinapadala ba tayo ni Lord Irkonhate sa ating kamatayan habang siya ay nakatakas? Papatayin ko ang lahat ng magtatangkang pigilan ako, ngunit papatayin ko ang mga papabayaan ko. Sa sandaling sinabi ni Gloria ang mga salitang iyon, ang mga tao ay mabilis na gumawa ng landas para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang bawat isa ay pahalagahan ang kanilang sariling buhay. Nang tumakas si Garen at ang iba pa, bumagsak ang kanilang moral. Hindi pa ganoon kalayo si Garen at ang iba pa, kaya halos magluwa siya ng dugo sa galit nang makita ang nangyari. Basura, lahat sila, nagmura si Garen. Bago niya mailabas ang kanyang galit, isang flash ng sword energy ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3977 Ikaw ba si Gloria Gaston? Tumunog ang mga alarm bells sa kanyang ulo, at ginamit ni Garen ang lahat ng mayroon siya para sumisid sa gilid. Pagkatapos, ang sword energy ay dumaan sa lugar na kanyang kinaroroonan, at si Garen ay nanonood ng may takot. Dahil dito, nabigo ang Void Sect Elder sa tabi niya na iwasan iyon at napatay, nahati sa kalahati ng sword energy nang walang kahit isang tunog. Magaling talagang tumakbo ang matandang geezer na iyon. Sa bigong pag-atake, nagmura si Gloria sa loob. Patuloy niya silang hinabol hanggang makarating sila sa restricted area ng Void Sect. Isa itong masukal na kagubatan na natatakpan ng kakaibang hugis na mga bato. Kaya naman, si Garen at ang iba pa ay walang pagpipilian kundi ang bumagal sa masungit na lupain. Wala kang matatakbuhan. Sumugod si Gloria at hinaranggan ang kanilang dinadaanan. Kaagad, si Garen at ang iba ay nahulog sa kawalan ng pag-asa. Ang kanilang mga kamay na may hawak ng mga espada ay nanginginig ng husto. Ang lakas niya talaga. Habang naghahabulan, namatay ang lahat ng matatanda sa sekta. At saka, halos hindi na kami nakakapit. Iilan na lang tayo, wala nang pag-asa na manalo tayo dito. Ang mukha ni Garen ay kasing puti ng saplot, ngunit huli na ang lahat para magpatuloy siya sa pagtakbo. Papatayin mo ba talaga ang lahat? Gumawa ng huling pagsisikap si Garen. Sagot ni Gloria, hindi ba obvious? Kung hindi, bakit kita hahabulin sa lahat ng ito? Sapat na sa chit-chat. Maghanda para mamatay. At pagkatapos, lumipat siya. Nag-intersect ang maraming sword slash para bumuo ng all-encompassing net, dumiretso sa Garen at sa iba pa. Last chance na natin. Ilalabas natin lahat. Pinipigilan ang sarili, nilabanan ni Garen, ibinuhos ang lahat ng kanyang kapangyarihan upang mapaglabanan ang mga pag-atake nito. Sa kasamaang palad,
Ang agwat sa pagitan ng kanilang mga antas ng lakas ay masyadong malaki, at ang kapangyarihan na ipinasok niya sa kanyang lakas ng espada ay napakaliit upang makagawa ng anumang pagkakaiba. Katulad nito, lumaban sina Primo, Santino, at Heptino, ngunit malungkot ang kanilang kinabukasan. Tulad ng isang talon, tinakpan ng kanyang mga pag-atake ang tatlo, ngunit nabigo silang makatiis sa kanyang mga pag-atake at natalo. Kailangan na nating maghiwalay. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, tiyak na mamamatay tayo. Sigaw ni Geraint. Sa sandaling ito, ang kanyang katawan ay puno ng mga sugat, at nabahira ng dugo ang kanyang damit na pula. Si Primo at ang iba ay nasa katulad niyang sitwasyon. Dito, ang kanilang mga kapangyarihan ay mas mahina kaysa kay Geraint, kaya ang kanilang mga kapinsalaan ay mas malala pa kaysa sa kanya. Sinusubukang tumakas. Ngumuso si Gloria at nadagdagan ang kanyang kapangyarihan. Biglang nataman ang mga binti ni na Primo, Santino, at Geraint, at nahulog sila sa kalunos-lunos. Nakapagtataka, iniligtas ni Gloria ang ikapitong Empyrean. Kaya naman, si Heptino, na hindi nataman, ay matagumpay na nakatakas, nawala sa makapal na palumpong. Upang masecure ang pagtakas ni Heptino, gumawa si Gloria ng ilang random na paglaslas sa kanyang direksyon. Habang winasak ng nakakatakot na mga laslas ng espada ang nakapaligid na kagubatan at pinulbos ang mga bato, sinamantala ni Heptino ang kanyang pagkakataon upang makatakas, na mas malalim na pumasok sa pinaghihigpitang lugar. Tumigil si Gloria sa paghabol sa kanya ngunit tumalikod at tinungo si Geraint at iba pa. Samantala, hirap na hirap silang gumagapang sa kabilang direksyon. Sa kanilang mga binti, mayroon silang isang sugat na napakalalim na ang buto ay nagpapakita. Sa huli, wala na silang paraan para bumangon at umalis. Itigil mo na ang pag-aaksaya ng iyong enerhiya. Hindi kita hahayaang makatakas. Gayunpaman, hindi binago ni Gloria ang kanyang boses. Ang biglang paglitaw ng boses ng babae ay nagulat kay Geraint at sa iba pa. Lalong nagulat si Primo dahil kilalang-kilala niya ang boses na ito. Gloria Gaston. Paano ito mangyayari? Pagkatapos ng lahat, nagkaroon ng relasyong si Primo kay Gloria. Akala niya alam na niya ang lahat tungkol sa kanya, mula sa kanyang buhok hanggang sa kanyang mga paa. Pero bakit ganito ang ginagawa ni Gloria? Wala siyang dahilan para patayin ang mga mandirigma sa Void Sect. Lumingon si Primo sa mga kasamahan at napagtantong may gulat na ekspresyon sa mukha ni na Santino at Geraint. Lalong lumakas ang pakiramdam ng pag-iisip habang lumilipas ang bawat segundo. Ikaw si Gloria Gaston. Sabi ni Geraint sa kawalan ng katiyakan. Inilabas ni Gloria ang kanyang lakas upang maghanap sa lugar ngunit wala siyang makitang kain na hinalang bakas. Kaya, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag. Ganyan ba kadilim ang lugar na ito para hindi mo ako makilala, Lord Erkenhate? O baka malabo ang iyong paningin? Hindi mo ako makilala. Ha ha ha. Baliw na tumawa si Gloria. Anyway, mas maganda sa ganitong paraan. Dahil sa iisang sekta tayo, ayokong mamatay ka nang walang alam. Ang kanyang mga salita ay puno ng pangungutya at paghamak. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3978 Kamatayan ng Primo. Agad namang natarante si Geraint at ang iba pa. Kahit na hindi pamilyar ang mukhang ordinaryong mukha, nakikilala nila ang boses. Higit sa lahat, inamin ng babae na siya si Gloria. Silang tatlo, na litong-lito, ay hindi mo ari kung bakit si Gloria ay magbalat kayo bilang magnanakaw para masakir ang mga miyembro ng konseho ng Void Sect. Gloria, bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Primo sa namamaos na boses, puno ng mga katanungan ang kanyang isip. Napabuntong hininga si Gloria at nagpaliwanag bilang pagbibitiw, ito lang kasi ang naiisip kong paraan para magkaroon ng pagkamatay para harapin ang magnanakaw. Ginagamit ang ating pagkamatay para harapin ang magnanakaw. Pinag-isipan ni Geraint at ng kanyang mga kasamahan ang kanyang sagot, at ang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita ay mabilis na dumating sa kanila. Pinaplano mo bang lipulin ang Void Sect para linlanggan ang pinuno ng sekta at ang mga kapangyarihan sa likod niya para lipulin ang magnanakaw? Wika ni Geraint na may nanginginig na boses habang matamang nakatitig kay Gloria. Nakangiting sagot ni Gloria, I expected no less from the Vice Sect leader to be able to see through my plan in such a short time. Bilang gantimpala mo, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan.
Napatulala si Gerent at ang iba pa. Kung si Gloria ay nagsasalita ng totoo, tiyak na kamatayan ang naghihintay sa kanila. Gloria, bilang mag-asawa, bakit kailangang tapusin ito sa pagitan natin? As long as you spare my life, I'm willing to go along with your plan. Siguradong makukumbansi natin ang pinuno ng sekta na gumawa ng hakbang. Sigurado akong alam mo na ang pinuno ng sekta ay may mataas na pagpapahalaga sa akin at kadalasan ay nakikinig sa aking payo. Ang patuloy na buhay sa akin ay may napakalaking pakinabang, pakiusap ni Primo. Bumantong hininga si Gloria at sumagot, married couple. Nagtataka ako na hindi mo nahihiyang sabihin ito. Kung hindi dahil nagmamadali akong magtatag ng foothold sa Void Sect, walang paraan na ibinigay ko ang sarili ko sa iyo. Hindi ako makapaniwala na napakahina ng Void Sect na hindi man lang ito karapat-dapat na maging stepping stone ko. Ngayong mas malakas na ako kaysa sa iyo, hindi ka karapat-dapat na maging kakampi ko. Ngunit tama ka sa isang bagay. Ito ay tiyak dahil pinapahalagahan ka ng pinuno ng sekta na magagalit siya sa iyong pagkamatay. Ikaw, ako, walang maisip si Primo na makakalaban sa kanya. Hindi niya inaasahan na ang makitang kalamangan na natamo niya sa loob ng sekta ay ngayon ang pangunahing dahilan kung bakit siya pinatay. Ngumisi si Gloria, magpaalam ka na sa mundo, Primo. Bilang asawa mo, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ano sa tingin mo tungkol dyan? Nang sinubukang sabihin ni Primo ang isang bagay, ang tanging nakita niya ay isang nakakasilaw na kislap ng liwanag habang tinakpan ng walang hanggang kadiliman ang kanyang mga mata. Siya ay napugutan ng ulo, at ang kanyang katawan ay bumagsak na walang buhay sa lupa. Habang ang kanyang ulo ay umiikot hanggang sa paanan ni Gloria, ang kanyang dilat na mga mata ay puno ng puot at takot. Dahan-daang nakasandal pababa, inabot ni Gloria ang kaliwang kamay sa kanyang mga mata. Magpahinga ka sa kapayapaan, darling. Kinilabutan sina Gerent at Santino sa kanilang nasaksihan. Dahil walang awa si Gloria para patayin ang lalaking kasama niya sa kama, wala silang makitang pag-asa na mabuhay. Gloria, hindi. Lord Gloria, mas ordinaryo ang ating relasyon. Huwag kalimutan na tayo ay mga kaalyado pabalik sa makamundo-mundo. Handa akong maging isang hamak na lingkod basta't ilaan mo ang aking. Bago lumabas ang salitang, buhay, sa kanyang dila, napatay siya ng espada ni Gloria. Anong biro, kahit wala ang tulong mo noon, nalampasan ko pa rin ang mga hadlang. Tsaka kahit sa tulong mo, muntik na tayong mapatay ni Levi pa. Ikaw ay walang iba kundi isang basura. Lord Irconhate, turn mo na para mamatay ngayon. Lumapit si Gloria kay Gerent, ang kanyang espada ay naglalabas ng malamig na aura sa ilalim ng madilim na liwanag ng buwan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3,979 na massacre. Gloria, wala na bang puwang para sa negosasyon? Huwag mong kakalimutan na maganda ang pakikitungo ko sa iyo noong panahon mo sa Void Sect. Kahit na ang iyong pagpasok sa Eclipse ay ginawa kong posible. Basta bitawan mo ako, gagawin ko lahat ng sasabihin mo. Si Gerent ay tinamaan ng gulat, dahil kitang-kita niya ang pagpaslang na intensyon ni Gloria. Nang makitang hindi nakaligtas ang buhay ni na Primo at Santino, nawalan ng pagnanais si Gerent na mapanatili ang kanyang dignidad pagdating sa paghingi para sa kanyang buhay. Ngumiti si Gloria at sumagot, Panginoon Irconhate, ang paraan ng pakikitungo mo sa akin ang mismong dahilan kung bakit pinahintulutan kitang mabuhay ng ganoon katagal. Bagamat si Gerent ay nalulula sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang pagnanais na mabuhay ay nag-concentrate sa lahat ng aura sa loob ng kanyang katawan bago niya biglang itinutok ang kanyang espada kay Gloria. Sa kasamaang palad, nang isang hakbang si Gloria sa unahan niya, ang nakalahad na kamay ni Gerent ay biglang huminto sa himpapawid. Nang sumunod na sandali, isang madugong hiwa ang lumitaw sa kanyang leeg bago ang kanyang bangkay ay bumagsak ng husto sa lupa. Hindi nagtagal si Gloria nang gawin ang gawa. Paglingon niya, nagmamadali siyang pumunta sa punong tanggapan ng Void Sect. Dahil napagpasyahan niyang gamitin ang pinuno ng Void Sect at ang makapangyarihang paksayon sa likod niya para harapin ang magnanakaw, kinailangan niyang lumikha ng marahas na kondisyon para pilitin ang kanilang kamay. Ang pagpatay lamang sa mga pangunahing miyembro ng konseho ay hindi sapat. Narinig niya na ang Void Sect ay itinatag sa dugo, pawis, at luha ng pinuno ng sekta.
Ito ay itinuturing na kanyang koronang tagumpay upang patunayan ang kanyang sarili sa makapangyarihang paksayon. Para mailabas ang walang pidyaw na galit ng pinuno ng sekta, kailangan niyang sirain ang mismong pundasyon ng Void Sect. Sa oras na bumalik si Gloria sa meeting hall, ang Void Sect ay gulo na. Nagkalat ang pasukan ng mga sirang paa. Marami sa mga matatanda ang napatay sa lugar, samantalang ang Vice Sect leader at ilang Empyrean ay nawala. Nang walang namumuno, ang lahat ay sadyang magulo. Napatay ko si Garen, Primo, at ang iba pa sa restricted area. Para sa pagtulong sa pagpapatuloy ng kasamaan, papatayin ko kayong lahat bilang babala. Nagkunwaring nagsasalita muli tulad ni Levi, hinampas ni Gloria ng takot ang mga puso ng mga miyembro ng Void Sect. Nang hindi sila binigyan ng pagkakataong mag-react, si Gloria ay sumugod sa karamihan. Tulad ng isang nakakatakot na mandaragit, sinimulan niya ang kanyang walang humpay na masaker. Dahil ang kanyang mga katulong ay umatras na sa eksena, kaya niyang patayin ang lahat ng hindi nagpipigil. Sa kanyang espada na sumasayaw sa hangin, lahat ng madaanan niya ay nilaslas ng walang awa. Sa simula, ang mga miyembro ng Void Sect ay lumaban dahil sa tiwala nila sa kanilang mga numero. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, ang napakalaking pagkakaiba sa lakas ay naging maliwanag sa kanila. Arg! Ag! Kasunod ng paghihirap na hiyawan na pumuno sa hangin, ang nag-aalinlang ang mga miyembro ng Void Sect ay nagsimulang tumakas sa bawat direksyon. Dahil walang balak na tugisin sila, walang humpay na ibinato ni Gloria ang kanyang espada sa mga pangunahing gusali sa kanyang harapan. Dahil dito, ang enerhiya mula sa kanyang espada ay sinira ang marami sa mga landmark na gusali. Ang pangunahing gusali ng punong tanggapan ng Void Sect ay gumuho sa lupa pagkatapos ng isang nakakasira ng lupa na pagsabog. Iyon ang resulta ng bombang iniutos ni Gloria kina Wade at Xylas na itanim muna. Sa sandaling ito ay pinasabog. Ang lakas ng pagsabog nito ay katulad ng isang welga na pinakawalan ng isang napakalakas na manlalaban. Boom! Ang pangunahing gusali ay nabawasan sa walang anuman kundi mga durog na bato. Lumulutang sa himpapawid, si Gloria ay may ngiti sa kanyang mukha habang pinagmamasdan ang mga miyembro ng Void Sect na nagsisitakas. Nabalitaan ko na makapangyarihan ang pinuno ng sekta mo. Tandaan na ihatid ang mensaheng ito sa kanya. Sa susunod na pagbalik ko, libing na niya iyon, itingal ni Gloria, dumadagandong ang boses sa bawat sulok ng punong tanggapan ng Void Sect. Ang mga nakaligtas na miyembro ng Void Sect ay narinig siya ng malakas at malinaw. Ang antas ng takot sa loob nila ay hindi pa nagagawa. Matapos sirain ang ilan pang pangunahing mga gusali sa loob ng compound, tuluyang umalis si Gloria sa ilalim ng takot na mga tingin ng mga naruroon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3980 Sky City. Sa restricted area ng Void Sect, maingat na iniskan ni Heptino ang paligid. Hanggang sa matiyak niyang wala na ang magnanakaw ay nakahinga siya ng maluwag. Gayunpaman, hindi siya nagpakita at patuloy na nagtago sa mga palumpong. Sa wakas ay nabawasan ang kanyang mga alalahanin nang wala siyang nakitang kaina-hinalang aura matapos suriin sa labas. Kung tutuusin, ang kapangyarihan ng magnanakaw na nakatagpo niya noon ay lumampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Nagtataka ako kung kumusta na si Lord Erkanhate at ang iba pa. Ang balisang Heptino ay bumalik sa pinanggalingan niya. Hindi nagtagal, napansin niya ang isang figure na nakahandusay sa lupa mula sa malayo. Dahil sa takot, sumugod siya, at sinalubong siya ng bangkay ni Santino. Habang itinaas niya ang kanyang ulo upang tumingin sa paligid, natuklasan niya ang isa pang walang ulo na bangkay sa isang lugar sa timog silangan. Hindi pa siya nakakadalawang hakbang patungo dito ay may napatid sa kanyang paa. Tumingin siya sa ibaba at sinalubong siya ng nakakatakot na tanawin sa ulo ni Primo, dahilan para mapa-atras siya sa sobrang takot. Primo, bulalas ni Heptino. Gayunpaman, nagulat siya nang makitang hindi siya nasaran ng loob gaya ng inaasahan niya sa kanyang sarili. Hindi niya alam na simula nang manipulahin siya ni Gloria, matagal nang lumitaw ang mga seryosong bitek sa pakikipagkaibigan nila ni Primo. Si Lord Erkanhate ba ay dumanas din ng parehong kapalaran. Siya ay nagsimulang maging lubhang kinakabahan, at sa lalong madaling panahon, natuklasan niya ang katawan ni Garen sa malapit, tulad ng kanyang kinatatakutan. Ako na lang ba ang natitira sa mga miyembro ng konseho ng Void Sect?
Habang si Heptino ay medyo nalulungkot, ang nagngangalit na apoy ay makikita sa direksyon ng punong tanggapan ng Voidsec. Sinundan ito ng pasulpat-sulpat na pagsabog na naging sanhi ng paglubog ng puso ni Heptino. Ang lupit talaga ng magnanakaw. Talagang balak niyang lipulin ang Voidsec sa mukha ng Earth na ito. Sa halip na bumalik, naglabas si Heptino ng isang piraso ng purple jade mula sa bulsa ng kanyang dibdib. Isa itong mahiwagang kagamitan na iniwan sa kanya ng pinuno ng sekta para sa komunikasyon sa oras ng kagipitan. Dahil nagtataglay siya ng pinakamalakas na teknikal na kasanayan sa loob ng Voidsec, ang pinuno ng sekta ay pinapahalagahan siya at ang mahuhusay na primo. Gayunpaman, hindi binigyan ni Gloria ng pagkakataon si Primo na magpadala ng mensahe. Kasunod na ginamit ni Heptino ang mahiwagang aparato para humingi ng tulong, nawasak na ang sekta, Lord Long. Pakibalik agad. Lingid sa kaalaman ni Heptino, ang pinuno ng sekta ay kasalukuyang nasa isang sinaunang lungsod, naghahanap ng isang taong gagawa ng isang tunay na sandata. Sa pangunahing lugar ng Kenfort, mayroong isang kahangahangang lungsod na lumulutang sa himpapawid. Ang Sky City ay napapaligiran ng mga ulap na hindi mabilang na mga cloud ship na naglalakbay sa loob at paligid nito. Ang mga cloud ship na ito, na kumukuha ng mga hugis ng mga dragon at phoenix, ay naglabas ng hangin ng kadakilaan at maharlika. Mula sa Sky City, maraming ilog ang dumaloy dito at nagsalubong sa isang punto sa ibaba mismo ng lungsod. Mula sa malayo, ito ay tila isang umiikot na kalawakan na nagbigay ng pakiramdam ng paglilinisidad. Kung susuriing mabuti ang mga ito, ang mga ilog na dumadaloy mula sa Sky City ay hindi naglalaman ng ordinaryong tubig. Sa halip, napuno sila ng banal na likido na dumadaloy sa mga linya ng paglilinis na ley. Ang likido ay kumikinang na may gintong kulay. Lumilikha sila ng mga alon ng enerhiya sa sandaling bumagsak sila sa mga ilog sa ibaba. Ang enerhiya ng isang linya ng dragon ay karaniwang matatagpuan sa solidong anyo. Ang iba't ibang mga estado ng enerhiya ay nagpapababa ng kanilang iba't ibang antas ng kadalisayan. Ginamit ni Levi ang kanyang pangunahing pamamaraan upang i-convert ang enerhiya mula sa solidong tungo sa likido nang maabsorb niya ang enerhiya mula sa linya ng Dragon Lake, pagkatapos ay binago ito sa gaseous form na kanyang hininga. Habang patuloy na umaagos ang agos ng ilog, bumuo sila ng napakalaking sistema ng mga kasama ng Sky City, na naging sanhi upang magmukhang napapalibutan ito ng isang banal na aura. Ang mismong lungsod ay napuno ng malalawak na boulevards na may linya na may malalaking at mararangyang gusali na ikinahihiya ng mga nasa Willowbank. Ang mga lansangan nito ay puno ng mga tao, mga espiritong hayop, at mga ulap. Maglakad sa isang random na tindahan at madaling mahanap ng isa ang lahat ng uri ng mahiwagang halamang ibinebenta. Ang mga gusali ay pinalamutian lahat ng mga estatwa na, sa pinakamasama, ay ginawa mula sa top-grade Dragon Ley line ores. Kung ang isa ay maglalakad sa gitna ng lungsod, makikita ng isa ang purong pagtatanghal na enerhiya na lumulutang sa hangin. Mayroon ding mga parang crane na espiritong hayop na umiikot sa kalangitan, na ginagawang parang paraiso ang buong lungsod.